100,000, kahit isang 5 ay walang bawas. Balay. Hindi ba napagkasunduan na natin dati na 30,000 dote ang ibibigay? Pero ngayon bigla mong binago at ginawang 100,000. Saan naman ako hihiram ng ganyang kalaking pera? Napakaganda ng anak ko. 30,000 piso. Para mo lang pinamali mo sa pulubi sa tabi ng daan yan. Sinabi mo pa, walang pera pero gustong magpakasal, ano ba ang iniisip mo? Tingnan mo nga ang hitsura niyan, mukhang dugyot at pobre. Mukha siyang naturingang mamumulot ng basura. Tapos nangangarap pang mapangasawa ang ate ko. Para sa akin talaga namang, nangangarap ka ng gising at umaasang makukuha ang hindi para sa iyo. Ang lakas din ng loob ng pamilyang Zhang na humingi ng ganoon kalaki. 100,000 piso. Dito sa bayan natin ay, makakabili na ng isang sikat na tindahan. Sinasamantala lang naman nila na, may paborito si matandang Lin sa panganay niyang anak at ayaw niyang ibigay ang ipon ng pamilya para sa pangalawa. Kawawa naman ang pangalawang anak ni Lin ngayon. Mukhang hindi matutuloy ang kasalang ito at magiging malaking katatawanan siya sa buong bayan. Wala ka talagang silbi. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Bilisan mo at lumapit ka rito. Humingi ka ng tawad at magpakumbaba sa biyenan mo. Choir. Ito ba talaga ang gusto mo? Lin Zhao. Huwag mo nang ipilit kung hindi mo kaya. Sinong babae ba ang ayaw ng sapat na kasiguruhan sa buhay kapag nagpakasal? Ang kuya mong si Lin Qiang, nagbebenta ng mga workman sa labas, at yumaman na ng husto. Pinupuri ng lahat ang panganay ng pamilya Lin dahil napakagaling niya. Ikaw naman na nakababatang kapatid, hindi naman pwedeng habang buhay ka na lang magtitiis dito sa baryo. Humihingi si nanay ng 100,000 para lang subukin ang katapatan mo. Ipalipat mo ang lumang bahay ninyo, direkta sa pangalan ng kapatid ko, bilang bawas sa 50,000 dote, at ang natitirang 50,000, gumawa ka ng kasunduan. Nakasaad na may 3% interes kada buwan, at regular mo kaming babayaran buwan-buwan, para matuloy pa rin ang kasal natin. Nga naman, binibigyan ka na nga namin ng pagkakataon eh. Kung ayaw mong gumawa ng kasunduan, ayos lang. Ipalipat mo na lang sa akin ang bulok na bahay na ito. Kayo talaga, pero pamilya Lin namin ang nagmamay-ari nito. Pamana pa ito ng 3 henerasyon. Diyos ko po, anong kasalanan ang nagawa namin para maranasan ito? Ang 30,000 dote ay pinaghirapan kong kitain. Tungkol naman sa 100,000, dahil iyan ang gusto ninyong mangyari. Susundin ko ang gusto ninyo. Huwag kang ang magpanggap na mayaman dyan. May 100,000 ka ba? Maghintay kayo. Anak, anong ginagawa mo? Tatakas ka ba? Huwag mo kaming idamay dito. Diyos ko po, Lin Zhao, talagang umasenso ka na. Ito, totoong pera nga ang lahat ng ito. Alam ko namang hindi ako nagkamali sa napili ko. Maaasahan talaga ang manugang ko. Lin Zhao, naku naman. Sana inilabas mo agad ang pera ng mas maaga. Bakit kailangan mo pang galitin si mama ng ganyan? Magiging magkapamilya pa rin naman tayo, dahil napakabait mo sa akin. Mananatili akong tapat sa iyo habang buhay. Gagamitin natin ang perang ito para sa down payment ng bahay natin sa bayan. Tingnan ninyong lahat, ito ang tunay na dugo ng pamilya Lin. Mayaman ang pamilya nating mga Lin. Maipagmamalaki ko ang aking anak. Ihain na agad ang alak para sa pamamanhikan. Walang uwi ng hindi lasing ngayong gabi. Aray! Ano bang kabaliwan ang ginagawa mo? Bakit mo ako sinaktan? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan ang pera ko? Lin Zhao, ano ba talagang balak mong gawin? May mali yata sa pagkakaintindi ninyo. Ang perang ito ay hindi para pakasalan ka, anak. Nababaliw ka na ba? Inilabas mo pa pero ayaw mo namang ibigay. Ano bang balak mong gawin sa dote? Gusto kong bilhin ang tiwangwang at maburak na lupa doon sa timog na iniiwasan ng buong nayon. Ang mababang latsian na iyon ay bibilhin ko lahat bilang puhunan para sa itatayo kong bodega at sentro ng distribusyon at para naman sa kasal sa inyong pamilya Zhang. Kanselado na ito ngayon. Gagamitin mo ang 100,000 pisong cash na iyan para lang bilhin ang latsian na puro damo lang naman ang tumutubo. Sinipa ba ng kabayo ang utak mo? Iyan ay maputik na latsian na kahit ang mga aso at pusa ay hindi pupunta roon para tumae. Anong kamalasan ito? Ano bang nagawa kong kasalanan para parusahan ng ganito? Para lang magkaanak ng isang hangal na tulad mo. Ang perang ito ay para sa pagpapakasal mo. Pero gagamitin mo lang pambili ng tiwangwang na lupa. Babaliin ko talaga ang mga binti mo. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Akin ang perang ito. At ako mismo ang bumawi sa sarili kong buhay. Kung gusto ninyo ito, asa pa kayo? Lin Zhao, gagamitin mo ang lahat ng ipon natin para lang bilhin ang walang kwentang lupang ayaw naman ng iba. Kapag dumating ang araw na namamalimos ka na sa kalye, lumuhod ka't magmakaawa sa akin. Hindi pa rin kita titingnan kahit sulyap man lang. Pangalawang anak ng pamilyang Lin, ayaw mo na bang mamuhay ng maayos? Bakit ka nagdala ng ganyan karaming cash sa opisina ng barangay? Kapitan, gusto kong bilhin ang mababang lupain sa timog ng barangay. Ito na ang buong bayad na 100,000 piso. Lin Zhao,
Huwag kang magpanggap na kung sino rito. Sino tinatakot mo? Uwi mo na agad ang perang yan, at humingi ka ng tawad sa aming Zhangqi. Kapitan, huwag ninyong asikasuhin para sa kanya. Nababaliw na yata ang batang ito. Pangkasal niya ang perang yan eh. Kapitan, ang perang ito ay sarili kong kinita sa pagde-deliver ng mga paninda sa labas. Hindi ko ito ninakaw o kinuha sa masamang paraan. Gusto ko lang bilhin ang lupa ayon sa tamang proseso. Napakatigas naman ng ulo mong bata ka. Palaging baha ang bulok na lupang yan. Mabubulok lang ang kahit anong itanim mo riyan. Bukod sa putik at mga damo, wala ka nang mapapatubo dyan kahit isang sibuyas. Kapag itinapon mo riyan ang 100,000 piso, mawawala lang ang lahat ng pinaghirapan mo. Bakit hindi mo nalang gamitin ang pera para sa isang maliit na negosyo? Anak, gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Nakikiusap na ang tatay mo sa iyo. Kailangan ng pera ng kuya mo para sa negosyo niya sa labas. At magpapakasal ka na rin ngayon. Kung itatapon mo lang ang pera sa tubig, gusto mo bang sirain ang pamilyang ito? Gusto mo ba talagang magkagulo? Hanggang sa masira ang pamilya natin bago ka makontento? Noong nag-umpisa ng negosyo si kuya, todo ang suporta ng pamilya sa kanya, pati ang titulo ng lumang bahay na ito, ay nagawa ninyong isanla para sa kanya. Bakit naman akong si Lin Zhao, ang perang pinagbuhisan ko ng buhay, ay walang karapatang magpasya para bumili ng kahit isang pirasong lupa? Hay, napakatigas talaga ng ulo mo. Bakit ba ayaw mong makinig sa payo? Basura lang at putikan ang lugar na iyon. Ang pera, bilangin mo ng maayos, ang putikang lupang iyon, ay sa akin na simula ngayon. Sus Mariosep, ang 100,000 ko. Para sana iyon sa anak ko, na pambili ng bahay sa bayan. Walang hiya kang bata ka. Ibalik mo ang pera ko. Lin Zhao, nababaliw ka na ba? Mas gusto mo pang gumastos ng 100,000 para lang bilhin ang mabahong kanal na ayaw ng buong nayon, kaysa ibigay ang pera sa ate ko. Anong klase kang lalaki? Gumastos man ako para sa basurang lupa, kahit papaano ay may mapapala pa rin ako. Pero ang gumastos ng 100,000 para pakasalan ka, ay magpapasuka lang sa akin habang buhay. Lin Zhao, akala mo ba kapag bumili ka ng basurang lupang iyan, ay magiging big boss ka na? Ang katulad mong bagay lang na, gumulong sa putik na hampas lupa ka, bagay lang sa iyo na tumandang binata habang buhay. Kapatid ko, nababaliw ka na ba talaga? Ilang buwan lang akong nawala, ay gumawa ka na agad ng ganitong kalaking katatawanan. Gagamitin mo ang 100,000 para bilhin ang kahit mga ibon, ay ayaw dumiha sa basurang lupang iyan. Puro ba putik ang laman ng utak mo? Kuya, sa wakas ay nakabalik ka na. Pagsabihan mo nga itong, walang modo mong kapatid. Ang dangal ng pamilya nating mga Lin, lahat yan ay itinapon at tinapakan lang niya sa putikan. Itinaya ko ang buhay ko para kitain ang perang to. Kung ano ang bibilhin ko. Walang karapatan ang iba na pakialaman ako. Kuya Kiang, nagkakahalaga siguro ng ilang libo tong sasakyan mo. Iba talaga kapag madiskarte sa buhay. Hindi katulad ng iba riyan. Mapilit na may hawak na 100,000 piso, tapos isasabog lang sa kung saan-saan. Ilang libo lang ba? Importado kaya to, tol? Mahigit 10,000 to. Nitong mga nakaraang araw, nagbenta ako ng mga segundamanong Walkman sa labas. Ang kinita ko ay kayang bumili ng 10 ganitong bulok na sasakyan. Pakinggan ninyong lahat. Ito ang taong gagawa ng malalaking bagay. Ang panganay namin, talagang ipinanganak na may tadhana maging boss. At ang pangalawa naman, utak ang kailangan sa pagnenegosyo. Pero ikaw nakatambay ka lang araw-araw sa nayon natin. Ano ba ang alam mo sa takbo ng merkado? 100,000 piso para lang bumili ng mabahong kanal. Humanda ka na lang na malugi ng todo. Hanggang sa wala nang matira sa iyo, kahit panloob at mamalimos na lang sa daan. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Huwag mong sabihin na hindi ka tinutulungan ng kuya mo. Mabili talaga ang mga Walkman sa lungsod ngayon. Tumataas ang presyo nito araw-araw. Desisyon na ako. Itay, isasanla natin ang lumang bahay at mangungutang pa sa kooperatiba. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang gagawin ko. Itotodo ko na ang lahat. Bago matapos ang taon, makakabili na ako ng bahay sa lungsod ng cash. At kukunin ko kayo, Itay, para mag-enjoy sa lungsod. CJ, todo ang suporta ko sa iyo, na pwede mong kunin ang titulo ng lumang bahay kahit kailan. Sa iyo na umaasa ang pamilya natin para magdala ng karangalan sa atin. Hindi ko na pakakialaman ang pangatlong anak na walang utang na loob na nasa labas. Itong pera. Hindi pa, malapit nang umabot sa pinakatuktok ang merkado. Kuya Kiang, ang gara naman ng motor mo. Kakaunti lang sa bayan ang may kayang magkaroon yan. Ngayong iniuwi mo yan sa baryo. Talagang pinagmalaki mo kaming lahat. Umpisa pa lang yan. Hintayin mo bukas kapag pumunta ako sa kooperatiba para kumuha ng malaking halaga ng pera para mamakyaw at mapuno ang bodega ng mga paninda. Kapag dumoble ang presyo sa katapusan ng taon, agad akong bibili ng kotse na may 4 na gulong. Anong ginagawa mo rito? Ikaw na walang kwentang bata ka. Hindi mo pa ba sapat na ipinahiya ang pamilya natin sa labas? Sobra. Kuya. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Kuya. Malapit nang bumagsak ang merkado ng mga Walkman. Bilisan mo at ibenta mo na ang lahat ng stock habang mataas pa ang presyo. Mas ligtas kung hawak mo ang pera sa iyong kamay.
Tinuturuan mo ba ako sa dapat kong gawin? Malinaw na nakasulat sa dyaryo. Malawakan ng ipinamamahagi sa timog. Ang bagong henerasyon ng mga digital player. Mas maliit ito at mas maraming kayang ilagay na kanta. Ang mga Walkman ay mabilis na magiging isang tumpok ng basurang plastik na hindi maibebenta. At gusto mo pa ring isanla ang lumang bahay para mamakyaw ng stock. Inilalagay mo ang buong pamilya sa kapahamakan. Anong ginagawa mo? Mukhang nabaliw ka na sa hirap at natuyo na ang utak mo. Ako ang lumalabas at nagmamasid sa takbo ng merkado. Mas alam ko ang kalakaran kaysa sa iyo. Hindi ko kailangan ang tulad mo, na kahit ang sariling asawa ay tinakbuhan ka na. Isang inutil para pangaralan ako. Anak, ano ba talaga ang masamang balak mo? Malapit nang yumaman ng husto ang kuya mo. Pero bumalik ka pa rito para magdala ng malas. Ayaw mo lang bang makitang umasenso ang pamilya natin? Ayoko lang panoorin kayo na mapahamak, baon sa napakalaking utang na hindi na mababayaran. Kuya Kiang, wag mo siyang pansinin. Tingin ko inggit lang ang umiiral sa kanya. Siya nga mismong nagtapo ng 100,000 piso sa putikan at hinayaang masayang lang. Kaya gusto niyang ang lahat ng tao sa mundo ay mamalasin din tulad niya. Hoy, pangalawa, itago mo nga yang nakakaawang itsura mong puno ng inggit. Inggit lang yan. Pag nakaipon ako ng 1,000,000 piso sa katapusan ng taon, isasama ko sila o doon sa lungsod para tumira sa malaking mansyon. Habang ikaw naman doon sa kanal na maputi, gumawa ka ng tagpi-tagping dampa at mamalimos ka doon. Kung ganoon, hiling ko na lang ang tagumpay mo. Ano bang klaseng basurang hawak mo na yan? Dahil ayaw mo namang makinig sa mabuting payo at talagang naghahanap ka ng ikakapahamak mo. Kaya hindi na ako makikialam. Pero magkapatid man tayo, dapat malinaw pa rin ang kwentahan sa pera. Noong unang 6 na buwan sumasama ako sa iyo. Gabi at araw na nagbibiyahe ng mga paninda. Tinulungan kitang maghanap ng kliyente, makipag-ugnayan at mag-impake ng mga kahon. Ang pinagkasunduan natin noon. Hahatiin ang kita at bibigyan mo ako ng 60,000 piso. Kaya ang bahagi ko sa kita ngayon, dapat mo nang ibigay sa akin. Umaasa ka lang sa pamilya para sa pagkain mo. May mukha ka pa talagang humingi ng parte sa pera ng pamilya. Ikaw na walang utang na loob at walang puso. Noong unang 6 na buwan, ang pagpunta sa timog para kumuha ng mga paninda, paghahanap ng mga kliyente at pakikipag-ugnayan, ako lahat ang gumawa niyan. Kahit sa gitna ng matinding init ng tag-araw, nagbubuhat at nag-impake ako ng mga kargamento. Habang ikaw naman kuya, kahit isang daliri mo ay hindi mo man lang ginalaw. Ang usapan natin noon, sa kikitain natin 40% sa iyo at 60% sa akin. Kumita tayo ng kabuuang 100,000 piso. Ang natitirang 60,000 piso, kailan mo ibibigay sa akin? Anong ibibigay pinagsasabi mo dyan? Dito sa bahay na ito, libre kang kumakain at natitira ng mahigit 20 taon na. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang nagastos ko para lang buhayin ka? Ang bahay na ito ang nagbigay sa iyo ng masisilungan laban sa bagyo at ulan. Alin ba rito ang hindi binabayaran? Sa sarili mong kuya nakikipagkwentahan ka pa ng ganyan. Tao ka pa ba? Sobra naman. Mula pagkabata, kapag may masarap na pagkain sa bahay, laging ibinibigay kay kuya. Hindi ako kailanman nagreklamo. Noong nabali ang binti mo noong nakaraang taon, si kuya naman ay nagpapakasaya lang sa labas para umiwas sa trabaho. Ako ang nagbantay sa tabi ng kama mo araw at gabi. Nag-asikaso ng dumi at ihi mo, ang mga gawaing bukid at ang mga gawaing bahay. Lahat yan ay ako lang ang gumawa. Tapos sasabihin mong palamunin lang ako rito. Pangalawa, napakadamot mo naman at masyadong mapagkwenta. Kung hindi kita isinama sa labas para makita ang mundo, sa tingin mo ba ay matututunan mo kung paano kumita ng pera? Gagamitin ko ang perang ito ngayon para bumili ng mga paninda. Malaking bagay yan para mabigyan ng dangal ang pamilya natin. Kung ayaw mong tumulong, ayos lang. Pero bakit sa mismong kritikal na sandaling ito pa mo gustong kunin ang pera ko? Tama nga naman, gumastos ka ng 100,000 piso para lang bumili ng mabahong kanal. Ngayong wala ka ng pera, babalik ka rito para hingan ang sarili mong kuya. Nakakita na ako ng mga makakapal ang mukha, pero wala nang tatalo sa kakapalan ng mukha mo. Perang pinaghasyan na natin yan noon pa. Hindi ko ito hinihingi lang. Sinasabi ko sa iyo, Linzao, ang 60,000 pisong ito, kahit isang duling ay huwag mong asahang makukuha mo. Nakatabi yan para sa kuya mo para makapagnegosyo at kumita ng malaki. Kung pera ang pinunta mo rito ngayon, wala kang mapapala. Patayin mo muna ako bago mo makuha yan. Ang pagmamahal sa pamilya sa mata ng mga taong ito ay hindi man lang mapapantayan ang isang sirang Walkman. CJ, ang 60,000 pisong yan, hindi ko na kailangan. Isipin na lang natin na ako ang bayad na ang utang na loob ko sa pamilyang ito sa pagpapalaki sa akin. Sa susunod kumita man kayo ng 1,000,000 piso o malubog man kayo sa sandamakmak na utang, ang mga gulo at problema ng pamilya Lin ay wala nang kinalaman sa akin. Ang yabang mo na ngayon ha. Ikaw na buwisit ka, layas, lumayas ka sa bahay na ito ngayon din. Kung gusto mong umalis, umalis ka at huwag na huwag ka nang babalik. Layas, napakabwisit mong salot. Pagkalabas mo sa pintong ito ngayon, huwag ka nang babalik kailanman. Wala akong anak na tulad mo na nakikipagkwentahan sa sariling pamilya. Pa, bakit ka ba nagagalit?
Tingnan mo nga siya ngayon, isang malaking boss na may sariling ari-arian. May hawak siyang isang malawak na putikan, kaya siguradong hindi na niya papansinin ang bulok nating bahay. Grabe naman ang sinapit niya. Talagang pinalayas siya sa sarili nilang bahay. Buti nga sa kanya. Gumastos ba naman ng 100,000 piso para lang sa isang mabahong kanal? Kung ako ang tatay niya, matagal ko nang binalian ng bintiyan. Pa, mag-iingat kayo. Tabla na ang kwentada natin. Mula ngayon mabubuhay na ako para sa sarili ko. Aba, halikayo at tingnan niyo ito. Sino nga ba naman ito? Hindi ba ito ang malaking boss na bumili ng lupa sa halagang 100,000 piso? Bakit parang wala na siyang matitirhan ngayon? Walang pera pero nagpapanggap na mayaman. Ngayon tingnan mo ang nangyari sa iyo. Mukhang mamamalimos ka na niyan sa kalye. Lin Zhao. Kung nakinig ka lang sana sa akin noong una pa lang, at inilabas mo ang pera di sana tapos na ang problema. Pinili mo pa talagang kalabanin ang sarili mong pamilya. Humantong ka lang sa ganyang dulo na parang namamalimos ngayon. Gusto mo pa ring magyabang kahit naghihirap ka na. Sinabi mo pa, ate huwag mo na siyang pakialaman. Likas na talagang hampas lupa ang isang iyan. Sinayang ang magandang buhay. Mas pinili pang matulog sa putikan. Tabi dyan. Tabi dyan at huwag kang humarang sa daan. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Bakit ka ba nananakit? Kuya Kiang, mas lumalaki na talaga ang mga galaw mo ngayon. Iilan lang dito sa bayan, ang kayang gumawa ng tulad niyan, na makahiram ng ganyan kalaking pera ng isahan lang. Wala pa iyan. Hindi mo alam kung ano ang sikat sa labas ngayon. Ang mga workman ngayon, ay parang makinang tagahakot ng pera. Araw-araw tumataas ang presyo nito. Bago magtapos ang taon ay sadyang dodoble iyan ng 10 beses. Pagdating ng oras na iyan ay bibili ako sa lungsod, ng isang malaking apartment na may sariling hardin. At doon ko na patitirahin si tatay para maginhawaan na ang buhay niya. Pakinggan ninyong lahat. Iyan ang tinatawag na tunay na galing. Sinabi ko naman sa inyo na ang panganay namin ay may kapalaran talagang maging malaking negosyante simula pa noong bata siya. Samantalang ang walang kwentang pasaway na iyon, kahit magsumikap pa siya habang buhay, ay mananatili pa rin siyang nakalubog sa putikan. Naku naman, maluwalhating bati po sa inyo tatay. Magiging senyorito na po kayo sa lungsod niyan. Pakipirmahan lang po ito rito. Ibibigay na po ang pera mamayang hapon. Pangalawa, hindi ka na makakaahon sa buhay mo kailanman. Tingnan mo nga. Sabi ko naman sa iyo na isang malaking basurahan ang lugar na ito. Mas masahol pa sa baboy ang sinumang tumitira rito. Ito ang tinatawag na totoong impyerno sa lupa. Alis na tayo rito. Nakakahilo ang baho rito. Bukas pupunta ulit ako para kausapin si Aling Wang na matchmaker sa bayan. Tiyak na hahanapan kita ng mayamang boss na may magarang kotse. Diyos ko po. Kaninong bahay ang pinuntahan ng mayamang boss? Halatang napakamahal ng kotseng iyan. Tingnan mo ang direksyon, hindi iyan papunta sa bahay ng kapitan a. 50,000 piso. Bibilhin ko na ang buong lupang ito. Pirmahan mo na ito, at hindi mo na kailangang manatili sa lugar na ito na kahit kulungan ng baboy, ay mas mabuti pa kaysa sa bulok na lugar na ito. Isipin mo na lang na nagbayad ka para matuto ng leksyon. Huwag mo na akong masyadong pasalamatan. Sus Mariosep naman, may dumating ka talagang mayamang boss para bilhin ang mabahong estero na ito. Ang pangalawang anak ng pamilyang Lin, napakalaking ang swerte nito para sa kanila. 100,000 piso ang itinapon sa tubig. Pero kahit papaano ay nabawi pa ang kalahati. Para itong hulog ng langit. Lin Zhao, ano pang tinatunganga mo riyan? Pirmahan mo na agad iyan. Baka hindi mo na makuha muli ang pagkakataong ito. Kunin mo na agad ang 50,000 pisong iyan at bumalik ka sa lumang bahay para humingi ng tawad at lumuhod sa kanila. Manager Zhao, diba? Medyo nagtataka lang ako. Bakit ka gagastos ng 50,000 piso para lang sa maputik na latian na ito? Ano ba ang balak mong gawin dito? Ang mga desisyon ng malaking kumpanya namin ay hindi dapat pakialaman ng isang tambay sa probinsya na katulad mo. Pero sige, sasabihin ko na rin sa iyo. Plano ng kumpanya na magtayo rito ng isang bodega para sa mga basurang na-recycle. Tutal napakalayo naman ng lugar na ito at tamang-tama para pagtambakan ng basura. Bodega ng basura. Palaging binabaha ang lugar na ito buong taon. Kahit maayos na daan para sa mga malalaking truck ay wala naman dito. Magtayo ng bodega rito. Kapag sumapit ang tag-ulan, lulubog lang sa putik ang mga truck. Hindi ito tugma sa luhikan ng negosyo. Maliban na lang kung dito sa magkakaroon agad ng malaking plano para sa infrastruktura. Kasama na rin doon ang paggagamitan ng lupang ito. Hindi naman talaga ito isang tambakan ng basura. Gusto mong bilhin sa presyong basura ang isang napakahalagang lupain. Ano namang alam mo sa luhikan ng negosyo? Akala mo ba natsambahan mo lang ito at tamang lugar ang nabili mo? Sinasabi ko sa iyo, ang isang hamak na tulad mo, kahit bigyan ka ng minahan ng ginto ay hindi mo ito mapapakinabangan. 50,000 lang. Kapag hindi ka pumirma ngayon, mabubulok lang ang lupang ito sa mga kamay mo. Balang araw-araw kang luluhod sa kalsada para magpalimos. At hindi mo man lang mababawi ang puhunan mo. 50,000. Hindi ko ibebenta.
45,000. Pagkalipas ng araw na ito ay magiging 40,000 na lang. Bukas ako na ang magpapasya sa presyo. Salamat sa langit. Sa isang salita lang ay nabawasan agad ng 5,000. Napakabulag talaga ng Linlauer na ito. Hindi niya sinasamba ang Diyos ng kayamanan sa harap niya. May malaking amo nang ang gustong bumili sa bulok na lupang ito. Napakaswerte lang talaga niya. Sino ba ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tanggihan ito? Palagay ko ay nabaliw na siya dahil sa naudlot na kasal. Ang taong hindi marunong magpahalaga, dapat lang na habang buhay siyang makulong sa putikang ito at kumain ng lupa. Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga tao rito? Ang lugar mong ito na maging sa buong kalapitbayan. Kahit ang mga pulubi ay hindi papansinin ang mabahong kanal na ito. Pero itinatago mo pa na parang isang minahan ng ginto. 45,000. Handa na ang perang papel. Idiin mo lang ang thumbprint mo. Kunin mo na tong pera at umalis ka na agad. Dalian mo. Ang manager namin, daang-daang libong piso ang hawak bawat minuto. Pumunta sa ganitong bulok na lugar na kahit mga ibon ayaw tumae. Para ka nang ang binibiyayaan yan. Manager Zhao, gusto mo kaming baratin ng barya-baryang halaga para makuha ang sentro ng logistics sa susunod na business district. Sa tingin mo ba bulag ang lahat ng tao rito? Anong kabaliwan yung pinagsasabi mo? Anong business district? Gusto mo lang magtayo ng bodega ng basura? CJ, kwentahin natin yan ngayon. Ang mga gastos ng malaking kumpanya mo para makadaan ang mga truck ng basura. Ang mababang maputik na lugar na ito. Kailangang patigasin gamit ang 3 patong ng semento. Tatambakan muna ng 1 metrong lalim ng graba bago latagan ng bakal na wire mesh. Sa kabubuhusan ng 20 sentimetrong semento. Sabihin mo nga sa akin, magkano ang aabutin ng buong konstruksyong yan? Hindi bababa sa 100,000. Bumili ka ng lupa sa halagang 45,000. Tapos gagastos ka ng mahigit 100,000 para sementuhin ang daan. Para lang mapagtambakan ng mga bulok na karton na nagkakahalaga lang ng 20 sentimo kada kilo. Bakit marami kaming pera kaya gusto lang naming mag-aksaya? Bakit bawal ba? Nag-aaksaya ng pera o dahil nakakuha kayo ng opisyal na plano mula sa munisipyo? Nagagawin ang lupang ito bilang susunod na pangunahing terminal ng transportasyon. Ikaw, paano mo nalaman ng ganyang klaseng sikretong impormasyon? Isang hamak na magsasaka ka lang naman mula sa probinsya. Sigurado rin ako na ang paligid ng pangunahing highway ay sisimulan ng A-construct agad. Kaya sige, subukan mong baratin ang presyo ko ngayon. Bukas, dahil sa lupang ito, kahit ang karapatang makasali sa usapan ay hindi mo makukuha. Dalhin mo ang mga basura mo. Lumayas ka. Huwag mong abusuhin ang pagbibigay galang ko sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, binangga mo ang Tianjin Trading. Sa buong labas ng lungsod, walang sinumang mangangahas na bumili sa bulok na lupang ito. Kung ganoon, subukan mo nga. Sige na, lumayas ka na at hindi kita ihahatid. Alis na tayo. Pagsisisihan mo ito. Kapag dumating ang araw na mamamatay ka na sa gutom, sisiguraduhin kong luluhod ka sa mismong tapat ng pinto ko para yukuan ako at magmakaawa. Payaso. Hoy, kapatid. Nabalitaan kong may ibubuga ka na pala ngayon. Pati ang malaking boss ng Tianjin Trading ay nagawa mong palayasin. At may mukha ka pang magyabang na turuan silang magnegosyo. Nakikita mo ba ito? Ito ang manok na nangingitlog ng ginto. Nangutang ako ulit ng 50,000 piso sa kooperatiba para sa sikat na imported na Walkman sa buong bansa. Aba, iba talaga kapag si Kuya Kiang. Yayaman ka na naman ito ng husto. Sa katapusan ng taon, tiyak na daan-daang libo ang kikitain mo. Syempre naman. Kapag nagnegosyo ka, dapat ganito kalakas ang loob mo. Hindi tulad ng isang tao dyan, na gumastos ng 100,000 piso para sa mabahong kanal. At kung umasta ay parang kung sinong sikat na tao. Nagsalita na si Boss Zhao. Mula ngayon, ang sinumang mangangahas na bumili ng lupa mo, ay kinakalaban siya. Sa buong buhay mo, mananatili ka na lang dito, sa maputik na kanal na ito para manghuli ng daga. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, kapag kumita na ako ng 1,000,000 piso sa katapusan ng taon, baka bigyan pa kita ng pagkain para may makain ka. Sinabi ko na sa iyo, malapit nang malaos ang mga Walkman. Ang pagkuha mo ng karagdagang utang ngayon ay parang paghahanap lang ng sarili mong kapahamakan. Chese, isa ka lang namang hampas lupa na nakatambay sa baryo. Bantayan mo na lang yang walang kwenta at walang gusto. Bulok na putikan mo at mamalimos ka roon. May darating na kapahamakan pero wala ka pa rin kamalay-malay. Diyos ko po. Ito, magkano kaya ang halaga ng kotsing ito? Baka ito na ang totoong malaking boss galing sa syudad. Posible kayang ang aking reputasyon sa pagnenegosyo sa labas ay kumalat na. Boss, ako po ba ang hinahanap ninyo? Ako si Lin Qiang, na may malaking negosyo ng Walkman sa syudad. Ikaw ba si Lin Zhao? Ang manager ng proyekto ng Chenghe Group. Siya Muking. Kaalis lang ng mga taga Tianjin Trading. At dumating na agad kayo. Ang bilis ng balita ninyo ah.
Ang ganyang madadamot na pakulo ng Tiancheng ay wala akong interes, wala rin akong oras para makipagbulahan sa iyo rito. 1,100,000 ay bibilhin na ng Chang Group. May problema ba sa pandinig ko? 1,100,000. Parang hinulugan siya ng langit ng isang buong kaban ng yaman. Diyos ko po. Ang pagiging mahirap talaga ang humaharang sa imahinasyon ko. Ang bulok na putikang ito ay pugad pala ng mga gintong itlog. Boss siya, manager siya, kayo po ang aming tagapagligtas. Ako ang mismong kuya niya. Pipirmahan na agad naming pamilya Lin ang kontrata. Sinisiguro naming ang lupang ito ay lilinisin namin ng maayos at walang maiiwang kalat. Naku naman, napakawalang puso mo. Magre-rebelde ka ba? Noong binili ko ang lupa, ako ang bida sa pamilyang Lin. Pero noong pinalayas ako, isang pulubi na mas masahol pa sa aso, gamit ang 1,100,000 para bilhin ang liblib na lupang ito. Ang gana ng Chang Group ay talagang hindi mapapantayan ang Tiancheng Trading. Kung hindi ako nagkakamali, ang lupang ito ay mapapasama na sa sentro ng logistika sa labas ng lungsod. Bilang pangunahing lipatan ng mga kargamento, pinaplano ninyong ihanda ang daan ng maaga para sakalin ang logistika ng buong rehiyon. Napakatalas ng iyong paningin. Mukhang hindi naman sayang ang pagpunta ko rito. Pero ang mga lihim na planong ito ay hindi makakahadlang sa ating transaksyon. Kunin mo na ang perang ito. Sapat na ito para sa talino mo. 1,100,000. Kontento na ako rito. Kung kontento ka na, pirmahan mo na agad. Ano pa ang hinihintay mo? Baka mawalan ka pa ng pagkakataon. Pwedeng mapunta ang lupa sa Chenghe. Pero bukod sa perang ito, mayroon pa akong isang karagdagang hiling. Tungkol sa Chenghe Group ninyo. Ang mga walkie-talkie ng mga sibilyan sa buong lugar at ang mga simpleng kagamitan sa komunikasyon. Gusto ko ang eksklusibong karapatan sa negosyong ito. Siraulo ka talaga at wala ng pag-asa. Alam mo ba? Ang hinihingi mong eksklusibong karapatan sa negosyo. Kung ano ang ibig sabihin yon. Hahaha, boss siya, wag ninyo na po siyang patulan. Ang mga walang kwentang bagay na tulad nito. Magkano lang ba ang kikitain niyan? Higit sa 1,000,000. At cash pa iyon ha. Saksakan ng baliw. Ibig sabihin nito ay, ang habol lang ng Tiancheng Trading ay makatyamba ng murang makukuha. Habang ang inyong Chang Group naman, gusto ninyong suluhin ang lahat. Ang gusto ko lang naman ay dito sa larong ito sa hinaharap, makakuha na agad ng tiket para makasali sa lamesa. Magpatuloy ka. Ang lupang ito ang magiging sentro ng logistika sa hinaharap. Isipin mo kung gaano karaming construction site ang magtatrabaho araw at gabi. At kung gaano karaming driver ng truck ang lalabas at papasok. Pati na rin ang mga pabrikang itatayo sa paligid nito. At pati na rin ang mga gwardya. Sino ba sa kanila ang hindi mangangailangan ng mabilisang komunikasyon? Mahal ang load sa cellphone. At mahina pa ang signal sa loob ng mga pabrika. At hindi matatag sa mga silong nito. Kaya walkie-talkie talaga ang tunay nilang kailangan. Madaling gamitin, mabilis, at hindi kailangan gumastos kahit piso para sa load. Hindi ba walkie-talkie lang naman ang gamit sa construction site para lang magsigawan ang mga tao rito? Magkano lang ba ang kikitain mo riyan? Ang inyong Chang Group ay parang isang higanting elepante. Kaya hindi ninyo pinapansin ang ganitong maliit at barya-baryang kita. Pero kung makukuha ko ang buong lugar na ito at ang lahat ng negosyo sa komunidad ay makuha ko ng buo, ang barya-baryang kitang ito ay magiging isang malaking kayamanan. Sabihan ang head office at ang legal team ay agad na gumawa ng karagdagang kasunduan para makuha ang buong lugar sa labas ng lungsod at ang mga kagamitan sa pampublikong komunikasyon doon para magkaroon ng eksklusibong karapatan sa pagpapatakbo. Madam Xia, hi. Hindi po ito ayon sa patakaran. Ang ganoon kalaking operating rights. Kailangan muna ng approval ng Board of Directors. Ako na mismo ang magre-report sa chairman. Sabihin mo na ako, si Xia Muking, ay handang itaya ang aking career para sa pananaw ng kabataang ito upang magsilbing garantiya. Kaya kong ipaglaban para sa iyo ang operating rights. Pero mayroon din akong kondisyon. Sa loob ng 1 taon, dapat mong dalhin ang mga sales channel at ikalat ito sa buong lugar at hindi dapat bumaba sa 3,000,000 piso ang iyong benta. Deal? President Zhao, may masamang balita po. Ang mga tao mula sa Changhe Group, hindi lang nila gustong bilhin ang lupang iyon. At ibinigay pa nila kay Lin Zhao ang eksklusibong operating rights. Anong sinasabi mong operating rights? Ang hampas lupang iyon, ano namang alam niya sa operating rights? Mukhang magtutulungan sila para magbenta raw ng mga walkie-talkie. Mismong si Xia Muking pa ang nagsabi na handa niyang garantiyahan ang pananaw ni Lin Zhao. Ihanda ang kotse, babalik tayo sa baryo. President Zhao, bakit pa po tayo babalik doon? 1,100,000, diba? Dadagdagan ko ang alok ko. Maglalabas ako ng 1,300,000 piso. Tingnan lang natin kung mas matigas ba ang paninindigan ni Lin Zhao o ang hawak kong pera. Umalis na tayo ngayon din. Lin, ang lahat ng mga tuntunin ay nakabatay sa inyong mga naging kahilingan. Ang kabuang bayad sa paglipat ay 1,100,000 piso. Kasama ang mga karatig lugar ng Changhe Group para sa lahat ng kagamitan sa komunikasyon ng publiko. Ang eksklusibong operating rights. Pakitingnan niyo po ito. Nawala na lang ng ganoon kadali ang mahigit 1,000,000 piso. Akin lahat iyan. Pera ko iyan. Masaya akong makipagtulungan sa iyo. Sandali, wag muna kayong pumirma. Magbabayad ako ng 1,300,000 piso. Nababaliw na.
Nababaliw na kayong lahat. Nababaliw na ang lahat. Ginto ba ang gawa sa bulok na lupang ito? Lin Zhao, pakinggan mong mabuti. 1,300,000 pisong cash. Ipapapadala ko agad ito sa iyo sa pamamagitan ng Finance Department. Iyong kontrata kanina, punitin mo para sa akin. Manager Zhao, sa lahat ng bagay, may sinusunod tayong patakaran na kung sino ang nauna. Siya ang dapat unahin. Ang kontrata namin kay Ginoong Lin ay napirmahan na at may bisa na sa batas. Kalokohan. Hanggat hindi pa pumapasok ang pera, pwede pa magbago ang lahat. Hindi ako naniniwalang maihihindi sa pera. 1,100,000 piso at 1,300,000 piso. Alin ang pipiliin mo? Tumango ka lang. Ang diferensya na 200,000 piso ay mapupunta sa iyo ngayon din. Manager Zhao, hindi mo pa rin talaga naiintindihan. Lupa ang binibili mo. Pero ang ibinibigay ni President Xia ay 100 na may patutunguhan. 100. 100. Naku, ang mabuti kong manugang. Sabi ko na nga ba, may mararating ka talagang tao. Tingnan mo nga ang batang ito. Nahihiya ka pa kay nanay. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng nangyari noon. Ang kasal mo sa aming, Xiao Kui, ay pwede pa naman nating pag-usapan ulit. Tama nga naman. Kuya, tingnan mo naman ang kalagayan mo ngayon. Ikaw ay isa ng, laking boss mo na pala. Siyempre giginhawa ang buhay ng ate ko sa piling mo. Yung 100,000 dote noon, ay hindi, ngayon 1,000,000 dote na. Hindi pa ngayon kalabisan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mas makapal pa ang mukha niyo sa pader, matapos niyo siyang apakan sa putik. Tapos ngayon gusto niyo nang sumabit sa kanya dahil mayaman na, at talagang 1,000,000 dote pa ha. Bakit hindi na lang kaya sila mang-hold up? Lin Zhao, huwag mo silang pakinggan. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Noon napilitan lang din naman ako dahil kay mama. Sinong babae ba ang ayaw na maging matagumpay ang lalaki niya? Ginawa ko lang naman yun para magsumikap ka. Ang pinagsamahan natin ang napakahabang taon. Mas mahalaga pa ba ang pera kaysa sa pagmamahalan natin? Pag-usapan muna natin ito. Maaari ba? Narinig naman nating lahat, di ba? Sabi ni Aling Zhang, pwede pa raw pag-usapan ang kasal. Ngayong araw ako si Lin Zhao. Gusto ko ring sa harap ng lahat. Isa-isahing balikan ang mga nakaraan. Yung 30,000 dote na napagkasunduan natin noon. Biglang nagtaas ng hiningi ang pamilya nyo. Bigla kayong humingi ng 100,000 at sinabi nyo pa na ang 30,000 ay barya lang para sa pulubi. Ang mga salitang yan, hindi ba ikaw ang nagsabi niyan? Aling Zhang. Sabi mo pa bakit magpapakasal kung walang pera at sinabihan mo akong parang hampas lupa na huwag nang mangarap na makamit ang langit. Gusto mo pang ilipat ang ancestral home ng pamilya Lin. Sa pangalan mo. Ang mga salitang yan, hindi ba ikaw ang nagsabi niyan? Sabi mo, ang 100,000 ay para raw subukan ang katapatan ko at pinapirma mo ako ng kasunduan sa utang na may interes na 3% kada buwan. Ginamit ko naman ang 100,000 para bumili ng lupa. Pero sinabihan mo akong nasisiraan na ng bait at bagay lang daw sa akin ang mamali mo sa kalsada. Noong pinalayas ako sa aming bahay, ikaw at ang pamilya mo, ang unang-unang lumapit para tapakan at kutyain pa ako. At ngayon, ako pa rin naman ito, ang hampas lupang si Lin Zhao na minata ninyo noon. Walang labis na kahit isang duling na duling, walang kulang na kahit isang kusing. Sa tingin ninyo, anong karapatan ninyo para tumayo pa rito sa harap ko ngayon at makipag-usap tungkol sa kasal? Di ba iyan ang pangalawang anak ng pamilya Lin? Saan naman kaya kumuha ng pera iyan para magtayo ng shop dito? Hindi mo pa babalita, iyong lupang puro putik na pagmamay-ari niya. Naibenta niya sa isang mayamang negosyante. Balita ko, nakuha niya roon ay mahigit 1,000,000 piso. Iyong lalaki sa katabi niya, siya nga iyong mayamang negosyante. Galing pa raw sa malaking syudad. Sus Mariosep, mahigit 1,000,000 piso. Sa halip na bumili ng bahay o kotse, pumunta pa rito para magbukas ng ganitong tindahan na nagbebenta ng mga walang kwentang basura. Talagang may sira pa rin sa ulo ang taong iyan. Hindi mo ba sila lalapitan para magpaliwanag? Sobrang sasama na ng mga sinasabi nila sa iyo. Ang sariling landas ay tinatahak ng sarili nating mga paa. Hindi ito idinadaan sa salita para lang pakinggan ng iba. Mas mahalagang mabenta ko ang aking mga produkto. Mas maisaysay iyon kaysa sa kahit anong salita o paliwanag. Sinuri ko ang listahan ng unang batch ng mga paninda natin, bukod sa mga pangunahing modelo ng mga walkie-talkie para sa mga karaniwang tao. Nagdagdag ka rin pala ng isang batch ng mga radyo para sa sasakyan at mga antena. Noong nasa Changi Group pa ako, may mga nahawakan akong proyekto sa logistic ng mga sasakyan. Kapag bumibiyahe ng malayo ang mga driver, ito talaga ang inaasahan nila. Kapag mahina ang signal ng cellphone, ito ang nakakapagpaligtas sa kanila. Para na rin itong paghahanda ng maaga. Nag-resign ka. Tapos itinaya mo ang lahat sa maliit na tindahang ito. Sigurado ka ba talaga riyan? Hindi ako nakikipagpustahan. Namumuhunan ako. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko rito. Ang husay ng pananaw mo ay mas mahalaga pa sa 1,000,000 piso. Tiete.
Akala ko pa naman, matapos mong makakuha ng mahigit 1 milyong piso, ay may magagawa kang isang bagay na iayanig sa mundo. Pero ang ending nagtayo ka lang pala ng ganitong tindahan ng mga basura. Lauer. Wala na talaga sa hulog ang utak mo. Hinayaan mo lang ang pagkakataon sa lungsod. Hindi mo pinasok ang bentahan ng mga usong workman doon. Tapos pumunta ka rito para magbenta ng mga gamit sa construction na ginagamit lang pampasigaw. Magkano ba ang kikitain mo sa mga ganyang bagay? Sinabi mo pa, ang negosyo ni Kuya Kiang ang totoong malaki. Narinig ko na sa bawat isang workman ay kumikita siya ng ilang daang piso. Sabihin ko sa iyo, sa negosyo dapat ay sumasabay ka sa uso. Doon ka sa kung saan ang kita. Ang mga ibinebenta mo namang ito ay mga basurang pinaglipasan na ng panahon. Bantayan mo na lang dyan ang tambak mong kalakal. At hintayin mong malugi at magsara ang tindahan mo. Ang negosyo ko, huwag mo nang pakialaman. Mas mabuting mag-alala ka na lang sa mga nakaimbak mong paninda sa sarili mong bodega. Ako, kikita na ako ng 1 milyong piso bago matapos ang taon. Ikaw naman, manatili ka na lang dyan at magbabad sa putikan. Boss. Sino ang boss dito? Magkano ang walkie-talkie nyo rito? Boss. Sino ang boss dito? Magkano ang walkie-talkie nyo rito? Ako po ang boss dito. Ano pong pangalan nyo, sir? Saang kumpanya po kayo galing? Gu po ang apelyido ko. Mula po sa Hongfa Construction. Pinapunta ako ng boss namin para tumingin-tingin sa mga bago naming tinatayong gusali dun. Masyadong malawak ang construction site. Mahina ang signal ng cellphone dun. Kailangan pa naming magkasigawan kapag nag-uusap. Balita ko meron kayo rito ng walkie-talkie na hindi kailangan ng load. Sir Go. Subukan niyo po ito. May matatag na signal sa loob ng 10 kilometro. Matibay kahit mabagsak at hindi basta-basta nababasa ng tubig. Isang beses lang ay charge pwedeng gamitin ang 2 araw. At ang pinakamaganda pa rito, kaya nitong ibigay ang pangangailangan nyo na mag-usap ang iba't ibang grupo sa site ng sabay-sabay. At higit sa lahat walang babayarang load kahit 1/5. Hahaha. Isang hamak na kapatas lang sa construction site, nakikisawsaw pa rito. Ilan ba ang kaya niyang bilhin? Lin Qiang diba? Akala mo ang workman ang uso ngayon, at basura lang ang walkie-talkie. Sige gawan natin ng kwenta yan. Ang workman mo, bawat benta mo ng isa dun ka lang kikita ng para sa isa. Yan ang tipikal na paraan sa retail. Pero nagbabago ang uso. Maaari kang matambakan ng mga hindi na bentang gamit at nasa sa iyo lang ang lahat ng peligro. Samantalang ang walkie-talkie naman namin, ang target nito ay mga construction site. Ang mga corporate client tulad ng mga logistics fleet. Stable ang demand nila, malaki kung bumili at kapag nasanay na silang gamitin to, ang pagpapagawa, pagdaragdag ng piyesa at pagpapalit ng mas bagong modelo. Sa atin pa rin sila unang lalapit. Tinatawag yung customer loyalty at pati na rin long-term cash flow. Ikaw, ano ba ang alam mo? Anong wala akong alam? Ang alam ko lang, habang abala ka pa sa pakikipagsapalaran sa kung anong uso, si Lin Ju naman ay abala na sa pagpapatatag ng sarili niyang posisyon. Ito na nga yon, boss. Itong produkto mo, malaking tulong talaga sa amin. Sabay-sabay na magsisimula ang 3 naming construction site, 20 unit kada site. Isama pa ang para sa mga boss at mga reserba. Kaya para sa unang batch, kukuha muna kami ng 80 unit. 80 unit, tama ba ang narinig ko? Kung daan-daang piso ang bawat isa. XD, aabot agad to sa 10,000 piso. Ano sa tingin mo, boss? Itong 80 unit, pansubok pa lang namin yan para sa unang phase. May 2 pang proyekto na magsisimula pagkatapos nito. Kapag maganda ang naging resulta, kakailanganin pa namin ng hindi bababa sa 200 unit. Mangguo. Itong modelong K3 namin ay nagkakahalaga ng 1,200 bawat isa. Ang pinagmamalaki nito ay ang matatag na signal at napakatagal na baterya. Kaya ang kabuang halaga para sa 80 unit ay 91,000. Ako na ang bahala, bawasan ko na ang butal para sa inyo. 95,000 at nangangako kami na ang mga susunod na kumpuni at update sa sistema ay libre na lahat. Gaan mong kausap. Kung ano ang sinabi niyo boss, ganoon na nga ang gagawin natin. Pipirmahan ko na ang kontrata ngayon din. Magbabayad muna ako ng 20,000 piso bilang deposito. Ang matitira ay babayaran ng buo pagkarating ng mga gamit sa construction site. Impossible. Hinding-hindi yan posible. Malinaw naman na basura lang ang ibinebenta niya, Boss Lin. Ang gamit mong ito, paano kung gamitin namin sa kusina ng restaurant namin? Malaki ang espasyo doon. Sobrang nakakapagod para sa mga waiter ang pabalik-balik. Kailangan din iyan sa pabrika namin, para sa pagpapatrolya ng mga security guard at sa pag-imbentaryo sa bodega. Magagamit talaga sa lahat ng iyan. Bigyan mo rin kami ng ilang piraso para masubukan. Nakwenta ko na. Sa buong araw na ito, mula pa lang sa tingi at maliliit na order, ang benta natin ay lumampas na sa 30,000, kasama pa ang galing sa Hongfa Construction. Ang kabuang benta natin ngayong araw ay lumampas na sa 120,000. Salamat sa pagsisikap mo. Ano ito? Ang sarili nating kasunduan sa pagtutulungan. Nag-ambag ka ng teknolohiya at pamamahala. Nag-ambag naman ako ng diskarte at mga koneksyon. Ang tindahang ito, hahatiin nating 2 ng pantay. Lahat ng kikitain sa hinaharap ay paghahasya natin base sa porsyentong iyan.
Ikaw, ganoon mo na lang ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi ka ba natatakot na baka takbuhan kita dala ang pera? Ang kakayahan kong kumilala ng tao ay hindi huli kumpara sa kakayahan kong bumasa ng merkado. May narating na ang anak ko. Nakakotse na siya ngayon. Ito ang tunay na magtataguyod sa pamilyang Lin. Lin Zhao. Nakita mo ba yan? Kahit gaano pa karaming basura ang ibenta mo, mananatili ka pa ring maglupasay sa putikan. Samantalang ako ay nakalayo na at hindi na tayo magkapareho ng mundo. Si Kuya Kiang ngayon ay ang pinakamayaman na sanayon natin. Siguradong nasa 10,000 ang halaga ng kotseng ito. Wala lang yan. Tumaas na naman ang presyo ng mga Walkman sa merkado. Yung nangyari dati ay maliit na pagbabalang ng presyo. Sa pagkakataong ito sinagad ko ang lahat ng utang ko. At nag-imbak pa ako ng napakaraming supply ng mga produkto. Abot sa 1,000,000 piso ang kikitain ko bago matapos ang taon. Pagdating ng oras na yon bibili ako ng malaking bahay sa lungsod para mapanood ng mga taong nang maliit sa pamilyang Lin natin at makita nila kung ano ang totoong malaking negosyo. Narinig mo ba? Ganyan ang taong gumagawa ng malalaking bagay. Hindi tulad ng iba dyan. Nakatunga nga lang sa lumang tindahan habang nagbebenta ng basurang gamit, habang buhay na lang na maghihirap sa putikan. Binabasa mo pa rin ba ang diaryong yan? Lumalamig na ang pagkain dinala ko para sa iyo. Tingnan mo ito, ang bagong henerasyon ng digital music player. Sabay-sabay nang ibinibenta sa 3 malalaking lungsod sa timog. Mas maganda ang kalidad ng tunog, mas malaki pa ang memorya nito. Nagkatotoo ang kinatatakutan mo. Kapag maramihan ng ginawa ang mga ito, babagsak agad ang merkado ng Walkman. Hindi lang babagsak, kundi mabubura talaga ito ng tuluyan. Patuloy pa rin sa pag-imbak ng marami si Lin Qiang. Itinatapon lang niya ang sarili niya sa kapahamakan. Hindi naman siya makikinig sa atin. Walang sinuman ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Halika na, anak. Uminom ka pa ng isa. Kapag nailabas na natin ang mga paninda sa katapusan ng taon, magiging tagalungsod na rin tayo. Siyempre naman. Talaga, abangan mo na lang. Matagal ko nang sinabi sa iyo, ang barya-baryang laro ni Lin Zhou ay walang mararating. Tanging ako lang ang makakapagbigay ng karangalan sa pamilya Lin natin. Ayon sa pagsusuri ng merkado, ang mga tradisyonal na cassette Walkman ay makakaranas ng pagbaba ng benta sa loob ng susunod na 6 na buwan. Pinapayuhan ang mga distributor na mag-ingat sa pagkuha ng stock. Gusto niyo ba talaga o hindi? Ang presyong ito ay pinakamababa na para sa inyo. Kapag binabaan ko pa ay malulugi na ako. Kuya Kiang. Hindi naman sa ayaw namin. May usap-usapan ngayon sa lungsod na may lumabas na ganoong bagong gadget na tinatawag na MP3. Mas maliit pa kaysa rito sa iyo at mas magandang gamitin. Ang presyo nitong Walkman mo ay bumababa araw-araw kaya natatakot din kaming kumuha. Nga naman. Noong nakaraang 2 araw ay 200 pa ang bawat isa. Ngayon ay may nagbebenta na ng 150. Kapag kinuha namin yan ngayon, bukas ay baka matambak lang ito sa amin. Pero imported ang mga paninda ko. Paano magiging kapareho ng mga walang tatak na iyan? Tingin ko ay may sadyang nagpapababa ng presyo para sirain ang merkado. Kuya Kiang, magmamasid-masid muna kami. Hindi maganda ang ihip ng hangin ngayon. Hello, Boss Zhang. Mayroon pa akong mga mabili na paninda rito. Madali namang pag-usapan ang presyo. Walkman pa rin ba? Nasira na ba ang ulo mo? Sino pa ang maglalakas loob na kumuha niyan ngayon? Payo ko sa'yo, clearance sale mo na yan agad. Kahit papaano, may mabawi ka man lang. Kapag nahuli ka, magiging tambak na basurang plastic na lang talaga yan. Boss, nakabalik ka na pala. Kamusta? Ang mga paninda ngayon, ilan ang nailabas mo? Huwag mo nang itanong, tumawag na naman ang bangko ngayon. Sabi nila kapag hindi pa tayo nagbayad ng utang, ay pupunta sila para embargo ang bahay natin at ang sasakyan mo. Bakit ka natataranta? Pansamantalang pagbabalang naman ito ng merkado. Walang malaking negosyo na laging panalo at walang lugi. Pagkalipas ng ilang araw, kapag bumalik na sa dati ang merkado, ibebenta ko agad ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Sa oras na yon, mababawi ko rin pati ang puhunan at tubo natin. Pero paano kung sakali? Walang kung sakali. Ako si Lin Qiang, ay matatumba lang ng ganitong kaliit na alon. Panoorin mo na lang ako at magtiwala. Boss Lin,
Talagang napakalaking tulong mo sa amin. Ang kumpanya namin, opisyal nang naglabas ng direktiba ang head office kahapon upang tuluyang i-phase out ang lahat ng lumang modelo ng mga cassette tape recorder at papalitan ang mga ito ng katulad sa inyo na pangnegosyong intercom system. Talagang napakalaking bagay nito dahil tinulungan mo kaming mauna bago pa man ipatupad ang patakaran. Masyado kayong magalang, Master Go. Talagang may malawak kayong pananaw sa inyong pagpapasya. Sabi ng boss namin, ang lahat ng mga susunod na gamit sa komunikasyon para sa mga construction site ay sayo na lahat kukunin. Isang salita lang, mapagkakatiwalaan ka. Isa, nagtatapos na ang lumang panahon. At kami naman, ay nagsisimula pa lang talaga. Magbabago na ang ihip ng hangin. Niloloko pa rin ni Kuya ang sarili niya. Hindi na ba tayo maghihintay? Hindi na. Habang hinihintay ng iba na lumipas ang pagkakataon, tayo naman, ay kailangang kusang gumawa ng susunod na malaking pagkakataon. Tandaan ninyong lahat ito. Ang layunin natin ay hindi lang ang makabenta ng isang makina at doon na natatapos ang lahat, kundi ang siguraduhin na ang bawat customer na papasok sa tindahan natin ay maging pangmatagalan nating suki. Para sa mga susunod na pagpapakumpuni, pag-upgrade, at pagpapalawak ay dapat magawa nating sa unang pagkakataon pa lang ay tayo agad ang maalala nila sa Zuking Communications. Boss siya. Pero boss, sa ginagawa nating pagbibigay ng libreng serbisyo at may mga pabuya pa, baka naman sobrang liit na ng magiging tubo natin. Pinagtatawanan na nga tayo ng ibang mga tindahan na nagpapakalugi lang daw tayo para lang mapag-usapan. Produkto ang ibinibenta nila, pero mga suki ang inaalagaan natin. Ang mabilisang bentahan, mabilisang kita lang iyan. Ang pagpapanatili ng isang suki na magdadala pa ng 10 pang iba. Ito ang tunay nating proteksyon sa negosyo. Boss Lin, nandito na naman ako para suportahan ang negosyo mo. Napakagaling talaga ng gamit mong ito. Ang pagpapatakbo sa kusina ko ngayon ay mas bumilis pa ng higit sa doble. Ito nga pala ang kaibigan ko, na may-ari ng chain ng mga supermarket, ay hirap na hirap din sa pakikipag-usap sa mga tauhan niya, na talagang nagpapasakit ng ulo niya. Kaya sinabi ko sa kanya, huwag nang pumunta sa iba, at dumiretso na lang dito sa iyo. Maganda ang serbisyo, maaasahan. Salamat sa pagrekomenda ni Boss Wang. Magandang araw po sa inyo, boss. Naintindihan ko po ang kailangan ninyo. Ang maliit na commercial walkie-talkie namin na ito ay tamang-tama para sa mga supermarket na may maraming palapag at sa mga lugar na maraming estante. Malakas tumagos ang signal nito at may membership package kami ngayon. Kapag kumuha kayo ng membership card ngayong araw at nagdeposito ng 100 piso para sa service fee, bibigyan pa namin kayo ng libreng 2 ekstrang antena at 1 taong libreng warranty. Seryoso, ang mura naman yan. Aba, ayos yan ah. Hindi talaga nagkakamali si Kuya Wang sa pagrekomenda. Sige, kung ano ang sinabi mo, ganoon ang gagawin natin. Kukuha muna ako ng 20 piraso at gawan mo na rin ako ng membership. Ngayong araw ay nakapagrehistro na naman tayo ng mahigit 30 bagong miyembro. Kung magpapatuloy ang ganitong kabilis na paglago, bago matapos ang 3 buwan, lahat ng tindahan sa buong bayan ay magiging mga suki na natin. Simula pa lang ito. Kapag marami na talaga ang mga customer natin, pwede pa nating pasukin ang kanilang supply chain at logistics. Iyon ang totoong malaking negosyo. Lin Zhao, may kailangan ka ba? Pwede ba tayong magsimula muli? Alam kong galit ka pa rin sa akin, pero wala talaga akong magagawa noon. Araw-araw akong pinipilit ni mama. Nanggugulo rin ang kapatid ko. Isang babae lang ako. Paano ko ba sila kakayanin? Tapos ka na bang magsalita? Lin Zhao, hindi ka naman ganyan dati. Dati hindi mo kayang makita akong umiiyak. Ang dating Lin Zhao ay pinatay niyo na mismo gamit ang sarili ninyong mga kamay. Inaamin ko na nagkamali ako. Pero lahat naman ng tao ay nagkakamali. Matagumpay na ang negosyo mo ngayon. At kailangan mo rin ng makakasama na nakakaintindi sa iyo. Magkakilala na tayo simula noong bata pa. Mas kilala kita kaysa sa kahit na sino. Ang kilala mo lang ay ang dating Lin Zhao na hinahayaan lang kayong manipulahin siya. Pero ang isang ito ngayon ay hindi mo nakilala. Huwag ka namang maging ganyan. Kahit hindi tayo magkabalikan agad. Huwag mo namang tapusin ng tuluyan ang lahat. Kahit paano naman ay naging engaged tayo noon. Lin Zhao, basta't pumayag ka lang. Handa ko nang kalimutan ang mga nangyari noon. Hindi ko na rin hihilingin ang dote. At magsasama tayo ng mabuti mula ngayon. Hindi mo na iisipin ka mo. Noong una ay ang pamilya Zhang ninyo ang nanamantala at nagtaas ng dote. Kayo ang pumuwersa sa akin na maglabas ng 100,000 yuan. Ikaw mismo ang nagsabi noon na bagay lang sa akin ang maging pulubi dahil sa pagbili ng lupang walang silbi. At ngayon ay sasabihin mong hindi mo na iisipin. Zhang Kui, masyado mong itinataas ang sarili mo. Sinasabi ko lang naman iyon dahil galit ako noon. Sadyang siniseryoso mo ba talaga iyon? Hindi naman ganoon katalas ang memorya ko.
ko. Pero kung paano ako tinapakan ng ibang tao, ay isa-isa kong isinusulat sa aking listahan. Lin Zhao, ginagawa mo ba ito dahil sa Xiaomuking na iyon? Galing siya sa lungsod, kaya ba niyang magtiis sa hirap kasama ka ng buong puso? Gusto lang naman niya ang negosyo mo. Huwag mo siyang isali rito. May mali ba sa sinabi ko? Nakasakay siya sa mamahaling kotse, nakasuot ng mga mamahaling damit, at napakarami ng nakilalang mayayamang negosyante. Kahit mayaman ka na ngayon, pero masisiguro mo ba na hindi ka niya ikahihiya dahil sa mahirap mong pinagmulan balang araw? Si Xiaomuking noong minaliit at tinawanan ako ng iba, ay naglakas loob na makipagtulungan sa akin kahit sa isang sirang mesa lang. Samantalang ikaw noong pinalayas ako sa bahay, ay isinama pa ang nanay mo para lang pagtawanan ako. Ang isa ay kasama ko, na naglatag ng daan patungo sa unahan, at ang isa naman ay naghintay lang na matapos ang daan, para bumalik at makinabang sa bunga. Hindi kayo magkatulad, kaya ba talaga dahil sa kanya, ay ayaw mo na sa akin? Hindi ito dahil sa kahit kanino, dahil sadyang matagal na kitang binitiwan. Lin Zhao, huwag kang magsisi. Ang mga salitang iyan ay paulit-ulit mo nang sinabi, pero sa bawat pagkakataon ang nagsisisi ay hindi kailanman naging ako. Kailan ka pa nandyan? Kararating ko lang. Ang mga dokumento ng kliyente para bukas ay naiwan mo sa bodega. Salamat at pinagpaguran mo pang ihatid ito. Mukhang iyak na iyak siya. Ang pag-iyak ay hindi nangangahulugang totoong pagsisisi. Kung ganoon, ano ang ibig sabihin yon? Ibig sabihin lang yon ay nabigo ang mga plano niya. Ang talas ng pananaw mo. Nakatikim na kasi ng pait, kaya kailangan ng matuto. Akala ko pa naman ay lalambot ang puso mo. Noon marahil, at ngayon ay abala ako. Kailangan ko pang maghatid ng mga paninda sa 3 supermarket bukas. At sa susunod na araw naman ay magkakabit kami ng repeater kay Master Go. Kailangan ko ring gawin ang follow-up sa mga miyembro sa katapusan ng buwan. Wala akong oras para makipagdrama sa nakaraan. Tutok na tutok talaga sa negosyo si Boss Lin. Kung hindi paano ko mabibigyan ng dibidendo si Madam Xia? Sino ba ang may paki sa kakarampot mong dibidendo? Ano ba talaga ang gusto mo? Siyo, iwas-iwasan mo nga ang mga gulo sa babae. Nagsisimula pa lang ang shop. Nakakasira sa negosyo ang mga chismis. Pumunta siya rito ngayon. Hindi lang basta pag-iyak ang pinunta niya rito. Alam ko, mabuti naman kung alam mo. Ang pamilya Zhang na iyan, hindi basta-basta titigil ang mga iyan. Haharapin natin kung ano man ang mangyari. Gagawan natin ng paraan kung ano man ang dumating. Kapag may customer, benta agad. May meeting bukas ng alas 8 ng umaga. Huwag kang mail late, masusunod po, Boss Xia. Bakit naman ganoon? Sa akin naman talaga dapat ang lahat ng ito. Ano na? Pumayag ba siya? Huwag mong sabihing pinalayas ka talaga niya. Huwag kang umiyak dyan. Wala kang silbi. Nay, talagang ayaw na niya sa akin. Nakakapit na siya ngayon doon sa babaeng nagngangalang Xia. Ang taas na ng tingin niya sa sarili niya. Dapat sumugod ka sa yakap niya kanina para makita ng lahat ng kapitbahay. Sinubukan ko naman, pero umiwas siya. Umiwas. Akala naman niya napaka-importante niya. Sinabi pa nga niya, bumalik lang daw ako para makihati sa kanya. Hindi ako papayag na ganoon na lang. Bakit si Xiaomuking pa ang kasama niya? Ilang taon ko siyang sinamahan, tapos wala man lang akong napala sa huli. Tama, kumikita na si Lin Zhao sa shop niya ngayon. Bakit hindi niya tayo babahagian? Makakapagmalaki ba siya ng ganyan ngayon? Yang utak mo naman, pangbasura lang ang laman. Ma, bakit mo naman ako sinisermonan? Kung pipilitin natin ngayon, siguradong wala tayong makukuha. May sarili ng pakpak si Lin Zhao, at may sumusuporta pa sa kanyang Xiaomuking. Pero ang chismis ng mga tao, mas matalim pa sa kutsilyo. Ma, ano bang balak mong gawin? Di ba nagtayo siya ng tindahan? Ano ba ang pinakakinatatakutan sa negosyo? Ang kawalan ng mamimili, hindi kundi ang masirang reputasyon. Bukas na bukas din sa umaga, pupunta ako sa tambayan sa may kanto ng bayan. At sasabihin ko na may sira ang mga makinang ibinebenta ni Lin Zhao. At nanggaganso siya ng pera sa mga kakilala niya. Di ba hindi naman umubra ang taktikang yan noon? Noon kasi wala tayong ebidensya. Sa pagkakataong ito, iibahin natin ang kwento. Yung babaeng tumulong sa kanya sa tindahan, ginagawa siyang front para maglaban ng maruming pera. Tutal, ang mga nangyayari sa syudad, hindi naman maiintindihan ng mga taga na yon. At mas hindi nila maintindihan, mas matatakot sila. Pero hindi kaya lumaki ng husto ang gulo dahil dito. Iyon nga ang mismong gusto kong mangyari. Kung ayaw kanyang papasukin sa bahay niya, sisiguraduhin nating hindi rin magtatagal ang tindahan niya. CJ, ma, maghahanap ako bukas ng ilang mga tropa ko para magpanggap na mamimili at manggulo doon. Sasabihin nilang sira at hindi gumagana ang makina. Mas maingay at mas magulo, mas maganda. Teka muna, huwag kang magmadali. Pakalatin muna natin ang balita bago tayo gumawa ng gulo para maniwala muna sila kahit kaunti. Mas madali na nating magagawa ang susunod na plano. Lin Zhao, ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Kung hindi ko rin naman makukuha, sisirain ko na lang siya. Hindi niyo lang talaga alam.
Ang Linzo na iyan, mukhang tapat naman tingnan. Pero mas maitim pa ang budhi niya sa kahit kanino. Ang mga walkie-talkie na ibinebenta sa tindahan niya. Lahat ng iyon ay mga second hand na inayos lang mula sa timog. Hindi naman siguro. Nakikita ko namang malakas ang benta sa tindahan niya. Ang Hongfa Construction. Kahit ang laking construction site na iyon ay sa kanya kumuha ng gamit. Palabas lang ang lahat ng iyon. Nabalitaan ko sa kamag-anak ko sa lungsod. Ang babaeng may apelidong Xia na iyon. Hindi naman talaga siya totoong malaking negosyante. Ginagamit lang niya si Linzu bilang front para maghugas ng pera. Sino ba namang hihingi agad ng mahigit 1,000,000 piso? Akala mo ba ay napupulot lang ang pera kung saan-saan? Nga, nabalitaan ko rin sa iba, ang malaking kontratang pinirmahan ni Linzo ay mga binayarang artista lang pala. Kung hindi, paano naman magiging ganoon katugma ang lahat? Isa lang siyang manloloko, para lang pigaan ng pera ang sarili niyang mga kababayan. Totoo ba yan? Kung panloloko nga iyan, napakasama naman niya kung ganoon. Pagsisinungalingan ko ba kayo? Maghintay lang kayo at makikita niyo rin. May malaking gulo na mangyayari balang araw. Kuya Lin, Madam Xia, buong umaga na. At wala pa tayong kahit isang maayos na benta. Kalat na sa labas ang usap-usapan na peking produkto raw ang ibinebenta natin at peke rin daw ang pinirmahan nating kontrata. Gumagamit na sila ng maruming taktika. Mabilis kumalat ang mga ganitong chismis at mahirap ding linisin ang pangalan natin. Sagutin natin sila, talo na tayo, gulo lang naman ang gustong panoorin ng mga tao, hindi ang katotohanan. Ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng. Hayaan na lang natin silang sirain ang reputasyon natin ng ganyan. Ang sistema ng mga customer natin ay bago pa lang naitatag. Hayaan mo silang gumawa ng gulo, mas magulo mas mabuti. Ihanda mo ang lahat ng ating mga dokumento at kontrata. Business permit, sertipiko ng otorisasyon ng tatak, rehistro sa buwis, pati na rin ang pinirmahan natin sa Changi Group. Kontrata para sa paglipat ng lupa at eksklusibong karapatan sa pagpapatakbo. Walang dapat mawala kahit isa. Ibig mong sabihin, nakakatakot ang sabi-sabi ng mga tao. Pero ang nakasulat sa papel ay mas matimbang kaysa sa 10,000 salita. Ang mga ipinagagawa ko sa inyo. Natandaan nyo ba lahat? Di ba manggugulo lang naman sa tindahan nila? Huwag kang mag-alala Kuya Hugh. Gamay na namin yan. Sabihin lang natin na kabibili lang nito kahapon. Tapos ngayon ay sira na agad. Pagpasok pa lang ay sumigaw na agad na ibalik ang pera. Mas malakas ang boses mas mabuti para makuha ang atensyon ng lahat ng tao. Sabihin natin na mga manloloko sila at nagbebenta ng peking gamit. Walang problema. Panoorin mo na lang kami. Ibalik ang pera ko. Mga manloloko kayo sa tindahang ito. Anong klaseng basurang gamit ba ang ibinebenta ninyo? Isang gamit lang ay sira na agad. Mga tao dalian nyo at tingnan nyo ito. Pugad ng mga manloloko ang tindahang ito. Sadyang nandaraya at nagbebenta ng mga peking gamit. Kahapon lang namin ito binili. Pero ngayon ay naging basurang bakal na lang. Kahapon ba binili? Kahapon nga talaga. Ibalik nyo na ang pera agad. Kung hindi wawasakin ko ang tindahan ninyo. Nakita nyo naman lahat diba? Sabi ko na nga ba mga manloloko sila. Ngayon huli na sila sa akto. Ilabas ninyo ang sales records kahapon. Dito sa shop namin, ang bawat transaksyon ay may detalyadong record, kasama ang pangalan ng customer, ang biniling modelo at serial number ng unit. Kahapon ay nakabenta kami sa kabuuan ng 7 unit ng parehong modelo. Ito ang patunay ng pagtanggap ng 7 customer. Ngayon, pakisabi naman ninyong dalawa, sino kayo sa 7 ito? Sino sa kanila? O kaya nyo bang ibigay ang serial number sa ilalim ng unit na ito? Ako, nakalimutan ko. Basta rito talaga namin binili ito. Bawat unit na lumalabas sa shop namin ay may anti-counterfeiting code sa ilalim. Pero ang unit mo ay wala niyan. Kahit na peke pa ang sa kanila, hindi pa rin yan mapapatunayan na tunay ang inyong paninda. Kung talagang magaling ka, maglabas ka ng totoong ebidensya. Ilabas mo ang kontrata na nilagdaan ninyo kasama ang Big Boss. Aba! Sino bang tinatakot mo sa tambak na basurang papel na yan? Sige nga, buksan mo at ipakita mo sa lahat ng tao rito. Gonggigan Limited Partnership. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang para sa aming Zuking Communications. Business Permit at Tax Registration Certificate. Opisyal na pulang selyo mula sa gobyerno. Sinong nagsasabing peke iyan? Ito ang aming opisyal na sertipiko ng otorisasyon mula sa tatak na hawak namin. May malinaw na pinagmulan ang bawat produkto at garantisadong ligtas. Sinong nagsasabing segunda mano ang binebenta namin? Ito ang para sa bawat batch ng produkto na pambansang ulat sa pagsusuri ng kalidad. At sinong nagsasabing peke ang mga paninda namin? Totoo lahat ng ito May pulang selyo pa nga rito Mukhang naloko nga talaga tayo. Ang sama talaga ng ugali ng matandang iyan sa pamilya Zhang. Ang mga ito, pwede ring pagsipikahin. Kung talagang matapang ka, ilabas mo yung kontrata mong nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. May lakas ng loob ka ba? Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo.
Kasunduan sa paglipat ng lupa na nagkakahalaga ng 1,100,000 piso. Iginawad ng Changi Group kay Ginoong Lin Zhao. Eksklusibong karapatan sa suburban na lugar. Karagdagang kasunduan para sa eksklusibong karapatan sa pamamahala. Malinaw na nakasulat sa papel at hindi maitatanggi. Ngayon, sabihin mo sa akin, alin dito ang peke? Nagnegosyo ako at nagtayo ng tindahan dahil tapat at dekalidad ang mga paninda ko. Katapatan ang pinanghahawakan namin, bawat transaksyon. May record kami. Pero ang iba naman, puro daldal lang ang alam. Nagpapakalat ng chismis at ng gugulo. Nag-imbento ng kwento mula sa wala. Malinaw na nakasulat dito ang lahat at alam ng tao kung ano ang tama. Kung sino ang tama at sino ang mali. Sa tingin ko alam naman ng lahat kung paano humusga. Kayong mga zhang, wala na ba kayong natitirang hiya? Dahil hindi kayo nakasabit sa mayaman, basta na lang ng babato ng putik sa iba. Nga, muntik na tayong lahat maloko. Sa susunod, ang mga sasabihin ng pamilya mo, kahit isang salita, hindi na dapat paniwalaan. Mawalang galang na po. Sino po rito ang namamahala sa Zhuking Communications? Si Ginoong Linzu po ba? Ako nga po. Sino po sila? Galing po ako sa opisina ng barangay. Ito po ang opisyal na abiso na inilabas namin para mapalakas ang kakayahan ng bawat unit sa aming nasasakupan sa komunikasyon tuwing may emergency. Batay sa naging desisyon, sa buong komunidad ng aming barangay ay magtatalaga sa mga tanod at sa mga tagalinis pati na sa iba pang unit ng isahang pagbili at pamamahagi ng mga walkie-talkie para sa komunikasyon. Pagkatapos ng aming pagsusuri, ang inyong Zhuking Communications, ang nag-iisang supplier sa aming nasasakupan na nakapasa sa mga kwalifikasyon. Ito po ang listahan ng mga bibilhin. Pakiusap na ihanda na po ninyo ang mga supply sa lalong madaling panahon. Hello! Magandang araw po. Zhuking Communications po. Ano po yun? 30 unit po ba? Sige po, sige po. Ako, ililista ko na po agad ito para sa inyo. Magandang araw po. Wala po ba kayo sa komunidad ng Antay? 50 unit po ba? Walang problema po. Pakiiwan na lang po ng pangalan ng inyong opisina at numero na pwedeng tawagan. Iayos po namin ito agad. Boss! Nandyan ba si boss? Ako po sila uli mula sa opisina ng tagalinis. Mag-order din po kami. Unahan niyo na kaming bigyan ng 100 unit. Ang lahat ng sanitation workers sa buong lugar namin. Kailangang bigyan nito, Boss Lin. Gusto rin ng barangay tanod sa lugar namin ng 150 unit. Dapat doon sa may magandang kalidad. Hindi problema ang pera. Kuya Lin, Manager Xia, napakaraming order. Ang mga stock sa bodega natin, kapag pinagsama-sama ay hindi pa abot sa 200 unit. Kulang na kulang talaga. Marami ng ahensya ang gustong kumuha agad ng stock ngayon din. Kapag nagpatuloy pa ito, baka kahit ang mga order para bukas ay hindi na natin maibigay. Magandang problema yan. Pero kapag hindi natin naayos ng mabuti, mawawalan na ng tiwala sa atin ang mga tao. Siya Muking, magpaskil ka agad ng anunsyo sa labas. Sabihin mo na para sa mga nag-order bago mag-alas 3 ng hapon ngayon. Sigurado silang makakakuha ng stock sa loob ng 1 linggo. Para naman sa mga lumampas ng alas 3, kailangan na nilang maghintay hanggang sa susunod na linggo. Ibig sabihin ba nito ay hihinto na tayo sa pagtanggap ng order? Sayang naman ang pagkakataon kung may customer nang ang lumalapit. Hindi ito paghinto sa pagtanggap ng order, kundi para kontrolin lang ang bilis ng takbo natin. Tatawag ako ngayon din sa main office ng Changi Group para humingi ng mabilisang supply ng mga produkto. Sandali lang, kung supply lang ang hihingin natin, masyado pa rin tayong magiging dehado. Humiling tayo sa main office na gawin ang tindahan natin bilang opisyal para sa buong lugar sa labas ng lungsod na nag-iisang solong distributor. Magtatayo tayo ng sarili nating mga maliliit na sangay para ang maliliit na order ay doon na lang kumuha sa mga distributor natin. At tayo naman ay magpo-focus lang sa direktang pagbebenta sa malalaking ahensya. Dumating na ang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ako ang magpapasimula ng uso. Boss Kayang, ibebenta mo pa ba tong mga paninda mo o hindi na? Kapag hindi mo pa binenta, talagang mabubulok na to sa kamay mo. Huwag mo nga akong madaliin. Mga mamahaling imported to. Hindi to gaya ng mga walang kwentang brand dyan. Mamahalin ka dyan. Yung bago mula sa timog, kumalat na yung bagong usong AP3. Ngayon tong bagay na to, kahit mga nambubote at dyaryo, kahit ibigay mo ng libre, walang tatanggap. Hello? Si Boss Liu ba to? May magandang batch pa ako rito. Ibibigay ko sa pinakamababang presyo. Lin Qiang, sira ba ang ulo mo? Ibebenta mo pa rin yung basurang yan. Sasabihin ko sa iyo, kahapon lang, 150 piso pa ang isa nito. Kaninang umaga, may nagbenta na sa halagang 80 piso. Ngayon, kahit 50 piso, walang gustong kumuha. Yang mga stock mo, isipin mo na lang na mahalagang leksyon yan. Boss Kayang, ibebenta ba natin ang mga paninda ngayon? Ilabas natin. Bakit hindi natin ilalabas? Bigyan mo ako ng tapat na presyo. Kahapon nga, kahit 100 piso ang isa, walang kumuha sa iba. 100 piso, kulang pa yan sa puhunan ko. Ginagawa mo ba akong tanga? Lahat naman tayo mukhang tanga ngayon. Kumalat na ang mga ED3 kahit sa mga probinsya. Itong cassette player mo, hindi na pinapansin ng mga kabataan ngayon. Boss Kayang, huwag ka nang magmatigas. Habang maaga pa, ibenta mo na para hindi lumaki ang lugi mo. Palipasin pa ng 2 araw. Kahit 50, walang may gusto. 50.
Imported kaya ito? Noong nakaraan pinag-aagawan pa ito. Ngayon binabarat nyo ako. Nagkutsabahan ba kayo para isahan ako? Sino namang may oras para isahan ka? Lahat kami nalulugi na ngayon. Iba na ang takbo ng merkado. Boss Liu, may maganda pa akong batch ng paninda rito. Di ba sabi mo noon, kukunin mo lahat kahit gaano karami. Lin Qiang, wag mo na akong hanapin. Puno na rin ang bodega ko. Pwede ko pang ibigay ng mas mura. Kahit magmura pa yan, walang silbi. Hindi na tumatanggap ang mga buyer ngayon. Kahapon 80, ngayon 60. Bukas baka kilo-kilo na ang bentahan. Kilo-kilo? Anong klaseng biro yan? Hindi ako nagbibiro. Yung mga stock mo na yan, idispatsa mo na agad. Impossible. Boss, kung hindi na mabenta ang mga Weichmann na ito, pwede ko namang kunin. Kukunin mo, sa presyong basurang plastic lang, iba ang bayad sa kaha, hiwalay ang kwenta sa tanso sa loob. Ulitin mo nga ang sinabi mo, ang imported kong Walkman, kukunin mo lang sa presyong basurang plastic. Huwag kang mananakit ganyan talaga ang takbo ng merkado ngayon. Kung ayaw mong ibenta, hindi ko rin naman talaga gustong hakutin yan. Kuya Qiang, huminahon ka, huwag kang gumawa ng gulo rito sa palengke. Layas kayong lahat. Bakit naging ganito? Tumataas pa naman ito nitong mga nakaraang araw. Hello, Ginoong Lin Qiang. Overdue na ang utang sa ilalim ng pangalan mo. Pakiusap bago mag-alas 5 ng hapon ngayong araw. Pumunta sa credit union upang ipaliwanag ang sitwasyon. Babayaran ko rin naman sa mga susunod na araw. Ganyan din ang sinabi mo noong nakaraan. Pati bayad sa loan ng kotse ay delayed na rin. Pati ang mortgage loan sa bahay ay delayed na rin. Kung hindi mo pa ito aasikasuhin, sisimulan na namin ang foreclosure process ayon sa kontrata. Hindi ninyo pwedeng samsamin ang bahay ko. Kayo ang pumirma sa kontrata. Kayo rin mismo ang nag-thumb dyan. Boss Qiang, hindi ba dapat bayaran mo na kami sa pagbubuhat ng kargamento nitong mga nakaraang araw? Hindi naman malaki ang hinihingi namin. Pinagpagurang pera naman ito. Hindi mo naman pwedeng patagalin na lang ito. Sa susunod na mga araw na lang. Noong nakaraan ay ganyan din ang sinabi mo. Sa susunod na mga araw na lang din daw. Sinabi ko nang sa susunod na mga araw, kaya sa susunod na mga araw. Boss Qiang, nabalitaan na rin namin. Mahirap nang ibenta ang mga panindang ito. Huwag mo namang patagalin pa ito. Hanggang sa hindi ka na namin mahanap. Sinong nagsabing hindi ko maibebenta ang mga paninda ko? Sinong nagsabi niyan? Nababaliw na ba sila kapag hindi natin nakuha ang pera natin? Bukas ay haharangin natin siya mismo sa tapat ng bahay niya. Ikaw si Lin Qiang, tama ba? Anong ginagawa ninyo rito? Inutusan kami ng credit union na pumunta rito upang magsagawa ng pagsusuri sa iyong ari-arian. Ito ang formal na abiso sa paniningil ng utang. Ang itim na kotse sa ilalim ng iyong pangalan ay kasama rin sa collateral para sa loan mo. Kung patuloy pang lalaki ang iyong mga delayed na bayarin, hahatakin namin ang sasakyan nyo ayon sa batas. Hindi nyo pwedeng galawin ang kotse. Iyan ang aking imahe. Hindi ito ang oras para pag-usapan ang imahe. Dapat mong isipin ang pagbabayad ng utang. May mga paninda naman ako. Puno ng mga paninda ang buong bodega na ito. Babayaran ko kayo kapag naibenta ko na ang mga ito. Hindi matatag ang halaga ng mga paninda mo ngayon. Base sa kasalukuyan mong presyo, hindi niyan kayang bayaran ang kabuuang utang mo pati na ang interes. Ano bang alam nyo? Pansamantalang pagbabalang ito ng merkado. 7 araw ng sunod-sunod na bumababa ang presyo sa merkado. Ang tinitingnan namin ay ang panganib sa pananalapi ayon sa record. Bago mag-umaga bukas, pumunta ka sa kooperatiba, dala ang plano mo sa pagbabayad. Kung hindi ay gagawin na namin ang susunod na hakbang. Hindi ako pwedeng matalo. Paano naman ako matatalo kay Lin Zhao? Ang utang sa kotse, ang utang sa mga paninda, ang utang sa kooperatiba, at may interes pa. Bakit lalong lumalaki ang mga utang na ito? Kuya, salamat at nakabalik ka na. Ano ang sabi doon sa merkado? Gaano karaming paninda ang naibenta mo? Wala akong naibenta, kahit isa ay wala. Hindi nila alam kung ano ang magandang kalidad. Sobra silang natakot sa AVL30 na iyon. Paano na ang utang natin yan? Gagawa ako ng paraan. Paano ka naman makakahanap ng paraan? Tumatawag na nga ang bangko pati dito sa baryo natin. Sabi nila kapag hindi pa tayo nagbayad, kukunin nila ang bahay natin. Ang lumang bahay na iyon ang pinagmulan ng pamilya Lin natin. Noong una sinabi mo na siguradong kikita tayo dito. Kaya nga ako pumayag at nag-thumbmark noon. Ngayon ba ay sinisisi mo ako? Hindi naman sa sinisisi kita. Pero talagang nakakamatay na ang problemang ito ngayon. Hoy Mang Lin, balita ko ipapasara raw ng bangko ang bahay nyo. Totoo ba iyan? Sinong nagsabi niyan? Walang katotohanan iyan. Huwag mo nang ipagpilitan na okay lang ang lahat. Kumalat na ang balita sa buong nayon. Ang kotse ni Lin Qiang, hahilahin na rin ba iyon? Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Layas, bakit ka ba nagagalit? Noong nakaraang araw lang na nagmamayabang ka habang nagmamaneho. Hindi ka naman ganyan. Tapos na tayo. Sira na talaga ang buhay natin. Hindi pa tapos.
Ganito na ang sitwasyon natin. Paanong hindi pa tapos? Bumubuhos ang mga order sa tindahan niya ngayon. Pati ang barangay sa kanya na bumibili. Hawak niya ang pera ngayon. May mga koneksyon siya. At may suporta pa siya mula sa babaeng siksyamuking. Balak mo bang lapitan ang kapatid mo? Kapatid ko siya. Pamilya pa rin tayo. Hindi niya hahayaang mapariwara tayo ng ganito na lang. Pero ako ang nagpalaya sa kanya noon. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan iyan. Mawawala na ang lumang bahay ng pamilya natin. Magiging tampulan na talaga tayo ng tukso. Tutulungan kaya niya tayo. Kailangan niya tayong tulungan. Kuya Lin, nakarehistro na ang 100 unit para sa tanggapan ng kalinisan. Pinapamadali na ng security team ang pagkumpirma sa petsa ng delivery ngayong araw. Sabihin mo sa kanila, darating ang unang batch sa Makalawa at ang matitira ay ihahatid sa 2 magkahiwalay na beses. May kabuang 320 unit para kay Direktor Wang. Umabot naman sa 206 na po ang kabuang binili ng komunidad. Ipagpaliban muna natin ang mga order para sa mga construction site at mga tindahan. Bossing Lin, pangkomunidad na emergency communication ito. Hindi ito pwedeng maantala ng matagal. Huwag kayong mag-alala, Direktor Wang. Ay de-deliver muna namin sa mga pangunahing ahensya sa loob ng 3 araw. At makukumpleto na para sa buong lugar sa loob ng 7 araw. Maasahan talaga kayong mga kabataan magtrabaho. Kaya naman pala ang Changi Group ay handang magbigay sa inyo ng otorisasyon. Kasama rin sa kontrata ang suporta para sa maintenance. Kung magkaroon man ng problema ang kagamitan, darating kami sa loob ng 24 na oras. Ay napakabuti naman kung ganoon. Ang inaalala lang kasi namin ay baka mapabayaan kapag nabili na. Hindi lang basta makina ang ibinibenta ng Suking Communication, kundi isang buong pakete ng serbisyo. Kuya Lin, may panibagong order na naman. Ilista mo yan, at sundin ang schedule. Sumagot na ang head office. Ang aplikasyon para maging regional distributor ay aprobado na sa pangkalahatan. Hinihintay na lang ang pirma mo sa karagdagang kasunduan. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko dahil napakaganda ng mga datos natin. Ang pinagsamang mga order mula sa gobyerno at mga pribadong kumpanya ay sapat na para mapapayag ang head office. Nasaan ang listahan ng mga retail outlet? Nakapili ako ng 5. 2 ay nagbebenta ng mga gamit sa bahay at 3 naman sa hardware. May sarili na silang mga suking lokal pero hindi nila gagalawin ang mga pangunahin nating kliyente. Makipag-usap tayo sa kanila bukas. Kuya Lin, boss siya. Sa bilis nating ito, magbubukas na ba tayo ng bagong branch? Asikasuhin muna natin ang mga order ngayon para masiguro ang kalidad. Dahan-dahan lang, huwag tayong magmadali. Unti-unti rin nating kikitain ang pera. Iba talaga itong Suking Communication. Noong nakaraang araw lang ay tinatawag pa silang manloloko. Pero ngayon sila na ang nagsusupply sa munisipyo. Hiyang-hiya tuloy ngayon ang pamilya Zhang. Naitatag na natin ang reputasyon natin. Ang susunod naman ay ang patatagin ang mga channel natin. Nandito na sila. May kailangan kayo. Hindi ba si Lin Qiang ito? Noong isang araw lang ay nagpapasikat paggamit ang kotse niya. Nabalitaan kong na-stock sa kanya ang mga Walkman. Kukuhanin na nga raw ng kooperatiba ang bahay nila. Kapatid, sabihin mo na, ang negosyo ng kuya mo ngayon. Nagkaroon ng kaunting aberya, kaunting problema lang. Boss siya. Issue ito ng pamilya namin. Nandito kayo sa harap ng Suking Telecom. Ang issue ni Lin Zhao. Siyempre naman ay may karapatan akong makinig. Nangulit na ang kooperatiba sa paniningil. Pati ang hulog sa kotse ay delayed na. Naisangla na rin pati ang lumang bahay ng pamilya. Kapag hindi pa tayo nagbayad, verematahin na nila ang bahay natin. Bago pa ninyo isangla iyan noon, binalaan ko na kayo. May silbi pa ba ang pagsasabi mo niyan ngayon? Meron. Dahil nung sinabi ko noon na babagsak ang Walkman, sinabi mong naiinggit lang ako. Ngayong bumagsak na nga talaga ito. Saka lang kayo lalapit sa akin. Kapatid, alam naming nagkamali kami sa iyo noon. Pero ang lumang bahay na ito, hindi pwedeng mawala. Noong pinalayas ninyo ako sa bahay noon, wala rin akong matitirhan. Lin Zhao, gusto mo ba talagang ungkatin ang nakaraan? Kung hindi ko ungkatin ang nakaraan, aakto kayong parang walang nangyari. Sa pagkakataong ito ay talagang nagpakumbaba na si Lin Qiang. Kung alam mo lang na mangyayari ito, sana ay hindi mo na ginawa iyon noon. Inaamin ko. Nagkamali ako ng tantya ngayon. Nagkamali lang ba talaga ng tantya? Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Hindi sa kung ano ang gusto kong gawin mo, kundi kung ano ang inaasahan ninyong gawin ko. May mga stocks pa naman sa bodega. Pwede ko ring isanla muna sa iyo ang kotse ko. Tulungan mo akong bayaran muna ang utang sa bangko. Gusto mo siyang maglabas ng cash para tapalan ang mga utang mo. Babayaran ko rin naman iyan balang araw. At anong ipambabayad mo? Yung mga Walkman mong wala namang gustong bumili. Sir Xia, wag naman ganyan magsalita. Kahit ano pa man, magkapatid pa rin sila. Kahit magkapatid, dapat malinaw pa rin ang kwentahan. Iyang mga salitang iyan, sinabi ko na iyan sa iyo noon. Lin Zhao. Alam kong galit na galit ka sa akin. Kung gusto mo akong murahin, sige lang. Kung gusto mo akong ipahiya, sige lang. Pero kung walang sasagip sa akin ngayon, katapusan ko na talaga. Kahit ngayon lang, tulungan mo ako. Lin Zhao, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako doon sa utang sa credit union para mabayaran ang napakalaking utang na iyon. Kung hindi, mapapalayas tayo at kukunin ng bangko ang bahay natin. Mapapahiya ka rin naman sa ibang tao. Anak,
Alam na ng kuya mo na nagkamali siya. Alam niyang naging masama siyang tao. Pero ang pamilyang ito, hindi pwedeng masira lang kapag nakulong ang kuya mo. Ayoko na ring mabuhay pa. Paano ba kita tutulungan? Yung mga workman ko sa bodega, kunin mo na lahat, bilhin mo na lang sa kaparehong presyo ng pagkakabili ko noon. Hindi ako hihingi sa iyo ng kahit isang kusing na dagdag. Kunin mo na ang lahat ng iyon. Bahala na kung anong gagawin dyan. Basta ibigay mo lang sa akin ang pera. Para lang mabayaran ko ang utang ko, sapat na. Grabe naman, gusto nilang gawing uto-uto si Linzo ah. Ang mga panindang yan ngayon, ano pang pinagkaiba niyan sa basurang bakal? At bibilhin pa rin sa dating presyo. Talagang nabaliw na sa pera itong si Lin Qiang. Boss Lin, tama ba ang narinig ko? Gagamit ng isang tambak na inventaryong mawawalan na ng halaga para ipalit sa Zuking Communications natin, na pinaghirapan nating ipunin na cash flow. Ang tuso ng plano mo, dinig na dinig ko kahit nandoon ako sa lungsod. Problema ito ng pamilya naming mga Lin. Nag-uusap kaming magkapatid, hindi mo dapat pakialaman, tagalabas ka lang. Nakatayo ka ngayon sa pintuan ng Zuking Communications. Bawat sentimo ni Lin Zhao ay mahalaga sa kinabukasan ng kumpanya bilang kasosyo niya. Siyempre, may karapatan akong magtanong. Noon, nang bigyan niyo ako ng 60,000 bonus, sinasabi niyo pa na palamunin lang ako at pinunit niyo pa ang libro ng kwenta. Noon, nang binalaan kita na ang Walkman ay malapit nang bumagsak, sinabi mong naiinggit lang ako sa inyo. Noon, nang pinalayas niyo ako sa sarili nating bahay, noong ang pamilya ni Zhang Kui sa harap ng marami, ay harap-harapan akong pinahiya. May sinabi ba kayong, magkapamilya tayo? Ngayong, pabagsak na ang barko niyo. Sa kanya lang naalala na may maliit akong bangka rito. Hindi lang kayo basta gustong sumakay rito. At gusto niyo pa akong, yung tambak na walang silbing bakal na yun, binili mo na parang ginto. Nagkamali ako. Lin Zhao. Maling-mali talaga ako. Huwag mo nang sabihin yan. Sabihin mo na lang, tutulungan mo ba ako o hindi? Tutulungan kita. CJ. Lahat ng mga workman mo. Kukunin ko lahat. 1 piraso. 10 piso. 10 piso. Lin Zhao, pinapatay mo naman ako niyan. Mas mahal pa nga ang kuha ko dyan. Sinasamantala mo ang sitwasyon ko. Kapatid, huwag ka namang maging ganyang kalupit. Kahit ano pang mangyari, sarili mo pa rin siyang kuya. Ang 10 piso kahit plastic na kaha, hindi mo mabibili niyan. Anong masama sa 10? Basurang bakal na lang naman yan ngayon. Kahit ipamigay mo ng libre, walang kukuha. Gusto pa ngang magbayad ni Linzu para kunin yan. Sobra-sobra na ang kabutihan yan. Totoo yan. Kung paano tratuhin ni Lin Qiang si Linzu noon. Ngayon, biglang naalala na magkapatid pala sila. Huli na, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. 10 piso bawat isa, bibilhin ko lahat. Yung utang mo sa kotse, ikaw na ang gumawa ng paraan doon. Ako lang ang mag-aalis sa iyo. Ng tambak mong basurang walang may gusto. Pangalawa, ipagpatuloy mo ang pagkapit sa mga mamahaling gamit mo at magpatuloy ka sa pangarap mong maging milyonaryo. Darating na bukas ang bangko para ipasara at embarguhin ka. Ikaw at ang nanay mo, lumayas na kayo sa lumang bahay ng pamilya Lin. Ibebenta ko na. 10 piso kung 10 piso. Ibebenta ko na. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kunin mo na ang lahat ng basurang ito. Hindi ko maintindihan. Kahit para lang maisalba ang bahay ng pamilya Lin, hindi mo kailangang gawin ito sa ganitong paraan. Ang perang ito, tingnan mo ito. Ito ay baterya. Hindi ito ordinaryong baterya. Ito ay ginawa noon para magtugma sa high-end model na ito. Isang batch na ipinasadya. Mga maliliit na nickel metal hydride energy storage module. Mataas ang energy density nito. Pwedeng i-charge ng paulit-ulit. Basura ang Walkman. Pero hindi ang bagay na ito. Ang teknolohiya nito ay mas abante kumpara sa merkado ngayon, nang hindi bababa sa 3 taon kumpara sa karamihang ordinaryong baterya. Pero saan naman ito magagamit? Wala namang kompatible na aparato ngayon. Wala ngayon. Pero hindi ibig sabihing wala na rin sa hinaharap. Ang iba ay humahabol sa uso. Kapag huminto ang hangin, babagsak din sila ng malala. At tayo naman, gagawa tayo ng paraan para ang itinuturing nilang basura ay maging panggatong sa susunod na patok na negosyo. Hindi ito pagsalo sa luging negosyo, kundi pagbili sa pinakamababang halaga para sa susunod na negosyo. Hindi pwede. Hindi pwede. Boss Lin, masyadong malayo sa katotohanan ang ideya mong iyan. Tingnan mo. Nakasunog na tayo ng 3 circuit board. Hindi matatag ang boltahe ng mga energy storage module na ito. O kaya naman ay bigla na lang nitong masisira ang downstream circuit. O kaya naman ay hindi man lang kayang paganahin. Isa lang naman itong bunton ng mga basurang lumana ang teknolohiya. Kahit ang mahusay na teknisyan na tulad ko, ay hindi ito magawa ng paraan. Paano kung ihinto na lang natin ito? Huwag na nating sayangin ang oras natin. Boss Go, Mang Wang, hindi sa module ang problema, kundi nasa paraan ng pag-iisip natin. Paraan ng pag-iisip, sinunod ko naman ang pinakaligtas na power management design para gawin ito. Kung hindi pa rin ito gumagana rito, ano pang ibang paraan ang magagawa natin? Palagi nating pinipilit na iakma ang module sa kasalukuyang circuit.
Pero paano kung baligtarin natin ang sitwasyon at gumawa tayo para mismo sa module na ito ng isang bago at kakaibang charge and discharge management circuit? Huwag na nating gamitin ang mga nakasanayang disenyo. Dito mismo, maglagay tayo ng hiwalay na voltage regulator chip, saka ikonekta ng serye sa isang simpleng overload protection para maging isa itong smart battery pack na may sariling utak. Iyan ay posible sa teorya. Pero wala pang gumagawa niyan kailanman, masyadong magastos, at hindi rin sigurado kung magiging matatag ito. Ang gastos, bawiin na lang natin mula sa ilang libong unit na basurang ito. Susubukan natin yan ngayong gabi. Mang Wang, magsama ka ng ilang tao. Sundin ninyo ang sinabi ni Xiaolin. Mag-overtime kayo ngayong gabi. Ako mismo ang magbabantay sa inyo. Tingnan lang natin kung ano ang mangyayari. Ang tambak ng basurang ito talaga. Kaya ba talagang gawing ginto ang basurang ito? Ikaw bata ka, isa kang totoong henyo. Paanong naging basura ito? Kayamanan ito. Kapag ang teknolohiyang ito ay nagawa ng maramihan, napakaraming maliliit na smart device ang mabubuhay nito. Teka, kailangan nating mag-apply agad ng patent. Sir Go, Boss Lin, diretsahan na ako. Ang teknolohiya ninyong ito, ang sadyang kailangan ko ngayon, lahat ng nasa ilalim ng kumpanya ko na maliliit na smart security device ay pinahihirapan ng battery life at mataas na gastusin. 1,000,000 piso. Bibilhin ko ang buong karapatan sa teknolohiyang ito. Hindi niya na kailangang intindihin ang susunod na development at pagmemerkado nito. Isang beses nakabayaran lang ito. Sir Fang, hindi ko kailangan ang 1,000,000 piso mo. Lin, nababaliw ka na ba? 1,000,000 pisong cash na iyan. Boss Lin, tingin mo ba ay kulang pa iyan? Ang presyo, pwede pa nating pag-usapan iyan. Ayaw ko ng cash. Dahil mas malaki ang tiwala ko sa magandang kinabukasan ng kumpanya ninyo, Sir Fang. Ang isang beses na bilihan para sa ating dalawa ay isa lamang karaniwang transaksyon sa negosyo. Gusto ko ng ibang diskarte. Anong ibang diskarte? Ang teknolohiyang ito ay ibibigay ko ng libreng lisensya para magamit ng kumpanya mo at bukod doon, sa mga susunod na update at pagpapahusay, makakasama rin ako riyan. Mayroon lang akong isang kondisyon. Sabihin mo, gusto ko sa kumpanya mo, 20% ng shares. Gagamitin ko ang teknolohiya ko bilang puhunan, 20%. Boss Lin, napakalaki naman ng hiling mo. Bakit naman ako maniniwala sa teknolohiya mo na kayang tapatan ang sa kumpanya ko? 1/5 bahagi ng hinaharap nito dahil kayang-kaya ng teknolohiya ko na ang produkto mo ay mapapababa ang gastos ng 30% at tatagal ng doble ang baterya. Ang 20% na ito ay hindi ko kukunin ng walang kapalit kundi tutulungan kita na mabawi ito mula sa merkado. CJ, susugal ako, Boss Lin. Simula sa araw na ito, magkasosyo na tayo. Hijo, wag mo nang tingnan yan. Walang katapusang gastos ang lugar na ito. Naglalaro na lang sa computer ang mga kabataan ngayon. Sino pa ba ang pupunta rito? 6 na buwan ko na itong pinapaupahan. Pero wala man lang nagtatanong. Ang lugar na ito, kukunin ko na. Ano? Upahan mo? Hindi ko upahan. Bibilhin ko pati ang mga lumang makina mo at ang karapatan sa pamamahala ng tindahang ito. Sa susunod na 10 taon, bibilhin ko na ng buo. Magbigay ka ng presyo. Luma na ang mga makina mong ito. Pero nandoon pa rin ang nostalgia. Ang kulang na lang ay isang dahilan para ang lahat ay muling pumasok dito. Gagawin ko sa bayang ito. Ang lahat ng nakalimutang sulok ay magiging mapagkukunan ko ng pera. Ano bang ginagawa nyo? Legal ang pagpapatayo namin dito. Nanggugulo kayo sa trabaho namin. Huwag ka ng maraming daldal. Sanayan natin ang lupang ito. Bakit si Lin Zhao lang ang yayaman ng mag-isa? Kapag hindi nyo kami binigyan ng malinaw na paliwanag ngayon, walang sinumang makakapagsimula ng trabaho. Lin Qiang, ano na naman ang balak mong gawin? Ako anong gagawin ko? Ipinaglalaban ko lang ang buong nayon para makakuha ng katarungan. Ang lupang ito sa loob lang ng isang gabi ay naging nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Ang perang ito, bakit si Lin Zhao lang ang magbubulsa ng mag-isa? Ang bawat pamilya sa nayon natin ay dapat makakuha ng bahagi sa kita. Tama! Gusto rin namin ng parte sa kita. Hindi pwedeng sa kanya lang mapunta ang lahat ng biyaya. Parte sa kita. Noong gumastos ako ng 100,000 para bilhin ang lupang ito, may nagsabi ba sa inyo na pag-aari ito ng komunidad? Sabi niyo lang noon kahit ang mga hayop ay hindi tatae sa bulok na putikang ito. Noong walang kwenta ang lupang ito. Ngayon na may halaga na ito. Dapat sundin ang patakaran kung ano ang may halaga. Huminto kayong lahat. Anong klaseng asal iyan? Buksan niyo ng malaki ang inyong mga mata para makita ng malinaw. Ito ang pinirmahan ni kasamang Linzu noon. Pinirmahan kasama ang konseho ng barangay. Ang formal na kasunduan sa paglilipat ng lupa. Malinaw na malinaw ang pagkakasulat dito. Ang ibinayad niyang 100,000 piso ay walang bawas kahit 1 singko. Lahat ay pumasok sa pondo ng barangay para gamitin sa mga pampublikong gastusin.
Ito ang inilabas ng pamahalaang bayan, na patunay ng pagmamay-ari ng lupa. Nakasulat dito ng malinaw na ang karapatang gamitin ang lupang ito, pati ang karapatang patayuan ito, ay pagmamay-ari lamang ni Linzeo. Ano ba ang ginagawa ninyo ngayon? Nanggugulo kayo at nagtitipon ng walang dahilan. Kinakalaban ninyo ang batas. Totoo nga pala ang lahat ng ito. Kung ganoon, lalabas na. Tayo pa ang naghahanap ng gulo. Alis na tayo, bilis. Xiao Zhou. Pasensya ka na kung napagbintangan ka pa. Kapitan, huwag niyo na pong isipin iyon. Kailanman ay hindi ko sinisi ang barangay. Mga kabarangay, bagamat akin ang lupang ito. Ako na si Linzao ay galing din naman sa barangay na ito. Ngayong nakaahon na ako sa buhay, hindi ko kayo makakalimutan. Kaya nagpasya ako na magbigay ng 300,000 piso mula sa sarili kong bulsa para magpagawa ng kalsada sa ating barangay na sementadong daan mula sa tapat ng barangay diretso sa bayan. At gagawin ko ring modernong tambayan ang lumang bilaran ng palay sa kanlurang bahagi upang gawing isang bagong plaza para sa ating mga kabarangay. Ang galing ng naging diskarte mo ngayon. Napakagaling ng pagkakalatag mo. Kung gusto mo silang patahimikin, dapat ay bigyan mo sila ng totoong pakinabang. Pero, ang kuya mo na iyan, baka habang buhay nang hindi makakaharap sa mga tao dahil sa hiya. Ano, ganyan kabilis lumabas ang resulta. May balita galing sa arcade ng Suking. Sa preliminaries pa lang ng unang King of Fighters tournament, sakita pa lang sa ticket at merchandise ngayong araw, lumampas na agad sa 50,000, mas pumatok pa ito kaysa sa inaasahan natin. Batay sa naging desisyon ng Board of Directors, opisyal nang inaprubahan ang Zhouking Telecom para maging kinatawan ng aming grupo sa buong probinsya. Bilang nag-iisang distributor ng mga kagamitang pangkomunikasyon, magiging epektibo na ang kasunduan ngayong araw. Akala nila gusto ko lang manalo ng isang beses. Pero mula noong araw na kanselahin ang kasal ko, hindi ko na binalak na manalo ng isang beses lang. President Lin, President Xia, ganyan po ang sitwasyon ko ngayon. Binawi ng bangko ang pautang sa akin. Mabagal pa ang pasok ng bayad mula sa mga kliyente. Kaya naubos na talaga ang pondo ko. Ang production line ko na iyon ay kasalukuyang pinaka-advanced sa buong bansa. Pagdating sa battery packaging line, kung hihinto lang ito ng ganito, nakakapanghinayang talaga. President Huang, nasuri na namin, maayos naman ang mga produkto ninyo. Masyadong naging mabilis ang pagpapalawak ninyo. Kaya naipit kayo sa cash flow. Ako mismo, kasama ang Zhouking Group ay magkasamang magpupondo sa iyong kumpanya ng 5 milyong piso. 5 milyon, President Lin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ko kailangan ang production line mo at hindi ko rin kukunin ang kontrol sa kumpanya mo. Isang kondisyon lang ang hihingin ko. Sabihin ninyo po na sa hinaharap ang lahat ng kailangan ng Zhouking Group na supply ng baterya para sa mga produktong hardware. Sayo na ang buong responsibilidad sa lahat ng ito. Magkasama nating papalagin pa ang negosyong ito. Ayokong ang partner ko, dahil lang sa kaunting problema sa pondo, ay bumagsak kung kailan malapit na tayong magtagumpay. Sir Lin, iniligtas niyo ang buhay ko. Simula ngayon, iaalay ko ang buhay ko sa pagtatrabaho para sa inyo. Ang Cultural Plaza sa kanlurang dulo ng baryo ay malapit na ring matapos. Balita ko ay nilagyan pa raw ito ng telebisyon at mga kagamitang pang-ehersisyo. Ang lahat ng iyon ay binayaran lahat ng pangalawa mong kapatid. Sa buong buhay ko ay naging bulag talaga ako. Itinuring kong basura ang isang kayamanan at ginawa kong kayamanan ang isang basura. Sa bandang huli, ako ang nagkasala sa kanya. Tay, hindi ikaw ang naging bulag, kundi ako. Mula pa sa simula ay talo na ako. Ang tanging inisip ko lang ay kung paano kumita ng mabilis, kung paano siya lalamangan, pero ang inisip niya ay kung paano bubuksan ang mas maraming pinto at palalakihin ang kanyang negosyo. Ang dahilan kung bakit ako natalo ay hindi dahil sa kamalasan, kundi sa kakulangan ko ng malawak na pananaw. Tapos na ba ang lahat? Hindi. Nagsisimula pa lang ang lahat ngayong araw. Nakita ko ang kuya mo at ang tatay mo. Parang sila ay nagbago na. Sadyang ang tao ay kapag nawala na ang lahat sa kanya, saka palang magsisimulang magmuni-muni. Pero hindi na iyon mahalaga ngayon. Xia Muking, naaalala mo pa ba nung una tayong nagkita? Siyempre naman naalala ko, doon sa tabi ng maputik na lubak, nakasuot ka noon ng mga lumang damit, nakaupo sa likod ng sirang lamesa, kahit na walang-wala ka na noon. Pero tinanggihan mo pa rin ang 50,000 piso. Noong mga panahon na yun, akala ko noon ay gusto ko lang patunayan ang aking sarili at ipakita sa lahat na hindi ako basta-basta lang. At nagawa mo naman, ngayon sa buong baryo. Hindi, ikaw na ang pinakadakilang bayani ng buong bayan. Pero kalaunan ko lang naintindihan na hindi naman pala mahalagang patunayan ang sarili ko. Ang mahalaga ay, noong walang-wala ako, may isang tao na naniwala sa akin at handang sumama sa akin para gawing isang malaking logistics park ang maputik na lubak na ito. Xia Muking, gusto kong ang natitirang buhay ko ay mapuno ng pangalan mo. Handa ka bang maging panghabang buhay na reyna sa aking imperyo ng negosyo? Mula noong araw na nakansela ang engagement ko, hindi ko na binalak na manalo ng isang beses lang. Ang gusto ko ay talunin ang lahat ng nang maliit sa akin at magtagumpay sa isang bagong panahon. At saka,